upang patunayan na ang kontrabida ang tanging katotohanan sa mundong ito. Walang pag-aatubili kong nilagyan ng sistema ng pag-sign in ang malaking kontrabida. Akala ko pag nagising, kahit hindi pa bumaba ang Demon Lord, ay isang makapangyarihang pinuno na kayang takpan ang langit. Pero ang nangyari, isang walang silbing tagalabas na hindi makapagtayo ng kahit na anong pundasyon. Kadalasan, ayos lang na magputol ng kahoy o magbuhat ng tubig. Pero ngayon, kailangan pang magdusa sa apoy. At pati ang kaluluwa ay kailangang sunugin. Napasigaw ako dahil sa init. Nilingon ko at nakita ko. Grabe naman. Harap ko ay may isang dambuhalang palayok ng alchemy na mahigit 3 metro ang taas. Mula sa palayok ay umaalimpuyo ang asul na apoy na mabilis na umaakyat. Ang init ay nagpapaliko ng hangin sa paligid. Ito ang silid ng alchemy ng Tianjin Demon Suppression Division. Isang lugar na nakalaan para sa pagtatapon ng mga walang silbing bagay. Nakakalungkot. Ako ngayon ay isang walang silbing tao. Gising na. Mukhang matibay pa ang buhay mo, isang natitirang demonyong mangkukulam. May isang matandang lalaki sa tabi na hinihimas ang kanyang balbas. Tinitingnan niya ako na parang hayop. Siya ang eldar ng Danfang. Liu Cheng. Elder Liu. Bakit ninyo ako hinuhuli? Parang may buhangin sa lalamunan ko. Isa lang akong tagapaghatid ng kahoy at tubig sa labas na tagasunod. Sabi nila, isang tagalinis lang ako. Para lang makakuha ng kaunting mapagkawang-gawang yaman sa pag-ensayo. 3 araw na ang nakalipas. Pinagsasampal ako ng mga tao mula sa enforcement hall. Diretsong itinapon sa lugar na ito. Bakit? Tumawa ang matandang iyon. Napakasakit ng kanyang tawa. Dahil dumadaloy sa katawan mo ang maruming ugat ng demonyo. Ipinanganak kang ina po ng demonyo. Karapat dapat ka lang maging pampalasa ng gamot. Nalalabing demonyo. Diyos ko. Nabigla talaga ako. Ako'y isang ulila na lumaki sa isang baryo sa paanan ng bundok. Saan ako kukuha ng pinagmulan ng mahika? Hindi ako. Sumisigaw ako ng buong puso. Pero hindi siya nakikinig. Tumingin siya pabalik at abala na sa kanyang mahal na elixir. Yung mga simpleng disipulo sa paligid tingin sa akin. Takot na takot at sabay natutuwa pa. Narinig mo na ba? Sabi nila, anak daw siya ng mga demonyo. Gamit ang buhay para gawing elixir. Napaka-epektibo. Kaya siguro pinagamit ni Elder Liu siya sa paggawa ng breakthrough pill. Talagang matindi ang paraan niya. Sa pakikitungo sa demonyo, walang labi sa anumang paraan. Ang mga salitang iyon ay direktang pumapasok sa aking tenga. Isang nagielong kawalang pag-asa. Bigla akong nalunod. Sa mundong ito, kapag kaakibat mo ang salitang demonyo, hindi ka na itinuturing na tao. Isa kang isang bagay. Walang hukuman. Walang pagtanggol. Hintayin mo ako. Ang mangyayari lang ay itatapon ka sa pugon at susunugin hanggang maging abo. Malapit nang matapos. Tiningnan ni Liu Cheng ang oras. Dahan-dahang lumapit sa akin. Parang pinagmamalaki ang sarili mong pinakamainam na likha. Huwag sisihin ang sekta. Kung may sisihin, sisihin mo ang maling pagkakapanganak mo. Sa gitna ng gabi, pinakamalakas ang masamang enerhiya. Ang iyong pinagmulan ng demonyo ay pinakamabisa. Ito ang pinakamainam na pagkakataon upang i-refine ka. Sa gitna ng gabi, ito na ang aking katapusan. Matindi kong nakatitig sa kanya. Namumula ang mga mata ko. Kung kaya lang ang tingin na magpabagsak ng tao. Naubos na niya ang beses na natalo niya ako. Maganda ang kanyang tingin. Kahit na medyo nasisiyahan pa siya. Habang mas malakas ang galit, mas malalim ang galit, mas malakas ang epekto ng gamot. Habang sinasabi niya, pinukol niya ako ng isang palo sa dibdib. Lumitaw ang gintong liwanag sa aking bibig. Pakiramdam ko ay parang naiba ang ayos ng mga organo ko. Nagsisimula ng malabo ang aking kamalayan. Bakit? Gusto ko lang mabuhay. Sobrang simple lang. Bakit hindi mo ako bigyan ng pagkakataon? Ayaw kong sumuko. Nang malapit na akong mawalan ng malay, biglang may tunog sa isip ko. Sumabog. Nakatukoy na nalalapit na pagkamatay ng host. Ang matinding hindi pagtanggap at galit ay natugunan na ang kondisyon ng pagkakabit. Sistema ng pag-sign in ng pangunahing kontrabida. Matagumpay na nagising. Nakabind sa host. Xiao Jai. Mga kapatid. Mataas na kakayahan. Dumating na siya. Ang tanging pag-asa ko. Hindi ko na pinag-isipan. Sabay akong sumigaw sa loob ng puso ko. Kailangang mag-check-in. Matagumpay ang pag-check-in sa tanggapan ng pagsupil sa mga demonyo. Binabati kita, tagapagsilbi. Nakamit mo ang gantimpalang pang-Diyos. Hindi mapapatay na puso ng langit na demonyo. Binabati kita, host. Nakuha mo ang sagradong kasanayan. Hewa si Zaidafa. Sa susunod na segundo, 2 daloy ng impormasyon ang pumasok sa utak ko. Di mapapatay na puso ng digmaan. Pinagmumulan ng lahat ng demonyo. Hindi mamamatay, hindi magigiba. Muling ipanganak mula sa pinagmulan. Ang dakilang batas ng pagiging malaya. Lulunukin ang enerhiya ng lahat ng bagay at gagamitin ito para sa sarili. Walang hadlang sa pag-ehersisyo. Ito ang walang katulad na bagong panimula na regalo para sa mga baguhan. Nararamdaman ko, napalitan ang puso ko. Isang madilim na pusong demonyo ang malakas na pumipintig sa aking dibdib. Bawat tibok ay puno ng malakas na puwersa. Kahit na kanina ay halos mamatay na ako. Biglang bumalik ang lahat ng aking lakas. Mas malakas pa kaysa dati ng 10,000 beses. Oras na. Itapon siya sa alchemy furnace.
Inutusan ni Liu Cheng. 2 alipin ang umakyat. Kakausapin mo lang ako. Parang na-electrocute ako at umatras. Ang lamig. Ngayon, ang nararamdaman ko lang ay lamig. Paano hindi magiging malamig? Bakit nag-aaksaya ng oras? Naiinip na si Liu Cheng. Pumunta na siya dito ng personal. Ang presyon mula sa huling yugto ng pagtatatag ay dumaloy patungo sa akin. Isang palad ang tumama sa aking likod. At sa sandaling iyon, dahan-dahan kong itinanghal ang aking ulo. Ang aking mga mata ay naging ganap na itim, parang 2 butas na sumisipsip ng lahat. Boom! Hindi pa man nahahawakan ng kamay ni Liu Cheng ako. Ay tinablan na siya ng isang di nakikitang puwersa at natabingi palabas. At malakas na bumangga sa pader. May gintong liwanag na lumalabas sa bibig niya. Tahimik ang buong lugar, na lalo pang naging malalim. Ang ngiti ko ay malamig at walang awa. Dahan-dahan kong inikot ang aking pulso. Cats, ang itim na bakal na tanikala na nakatali sa akin ng 3 araw, ay biglang naputol, parang gawa sa papel. Tinitingnan ko ang aking mga kamay. Nararamdaman ko ang dumadaloy na lakas sa loob ng katawan. Ang boses ay malalim na parang demonyo mula sa kailaliman. Elder Liu, sinasabi mo tama ka. Tama talaga ang oras. Magandang pagkakataon para ayusin ang problema. Ano ka ba talaga? Anong klaseng halimaw ka? Umakyat si Liu Cheng mula sa lupa. Punong-puno ng takot ang mukha niya. Di naman ito nangyari kung hindi kayo nag-udyok. Ayaw ko na makipag-usap pa sa kanya. Itinaas ang kamay sa alchemical furnace ni Huey na. Isa lang ang nasa isip. Sip-sip. Agad na umikot ang dakilang batas ng pagkakaroon. Ang malamig na apoy sa loob ng pugon na kayang matunaw ang ginto at bakal. Parang isang masunuri na alaga. Naging dragon ng apoy na sinipsip ko sa aking palad. Agad na lumamig ang buong silid ng alchemy. Halos lumabas na ang mga mata ni Liu Cheng. Parang nawawala na siya sa katinuan at nagpasabog ng apoy sa akin. Mukhang nakakatakot ang ahas ng apoy. Ngunit sa harap ko, isang madilim na vortex ang lumitaw. Diretso itong nilamon. Wala man lang akong narinig na tunog. Ngayon, takot na takot si Liu Cheng. Lumingon at gustong tumakbo. Narinig niya ang malamig kong tinig sa likod niya. Bago pa man ako matapos magsalita, isang nakakatakot na puwersa ang sumabog sa akin. Ang 2 katulong na disipulo sa tabi ay hindi na nakapaglabas ng kahit isang sigaw. Bigla silang nawala ang lahat ng buhay. Mas masama pa ang nangyari kay Liu Cheng. Malinaw niyang nararamdaman ang kanyang lakas bilang isang huling yugto ng pagtatatag ng pundasyon. Na parang lobo na tumutulo ang hangin, mabilis itong nawawala. Hindi. Sumisigaw siya ng puno ng kawalan ng pag-asa. Ngunit wala itong silbi. 10 segundo. Mula sa pagiging isang mataas na matanda, naging isang ordinaryong tao na walang lakas sa kamay. Ngayon, pareho na tayo. Lumapit ako sa kanya. Tumingala sa lalaking kanina lang ang nagpasya ng aking kapalaran. Patawarin. Lumabas sa lalamunan niya ang 2 salita. Patawarin ka. Habang naghahanda kang gawing pil ako. Naisip mo bang patawarin ako? Inangat ko ang kamay ko. Isang sulyap ang tumama sa kanyang dantian. Matigas na kinuha ang isang nagliliwanag na yuanying. Natatakot siyang tinitingnan ako. Pop, diretsong winasak ko ang kanyang yuanying. Mula sa kanyang magulong alaala, alam ko na ang katotohanan. Kaya pala ang mga nakatataas sa Tianjinmen. Gusto kunin ang aking Tiamo Benyuan para magluto ng elixir. Upang sanayin ang kanilang mga tinatawag na mga henyo ng tamang landas. Napakagandang pangalan ng sekta. Sobrang mapagkunwari talaga. Nakakahiya. Ding! Unang pagtanggol ng host laban sa mga tamang tao. Bilang ng pag-sign in pinarami panandang pandagdag isa. Sa sandaling iyon, biglang may ingay. Bumukas ang malaking pinto ng Danfang. Isang grupo ng mga tagapagpatupad ng batas ang pumasok. Ang kapitan na si Zhao ang nakaturo sa akin. Nanginginig sa galit. Makasalanan. Ang laki ng iyong tapang. Kadena ng espada ng langit. Hulihin siya. 10 tao ang agad na naglatag ng espada. Sugod ng espada. Tanging nakakatawa. Sama-samang mga anay. Lumakad ako pasulong. Isang hakbang lang ang ginawa ko. Bumagsak. Ang tinatawag na matibay na hanay ng mga espada ay hindi matibay sa harap ko. Biglang bumagsak. Lahat ng mga tagapagpatupad ay lumipad palabas na may gintong liwanag sa bibig. Tanging ang kapitan ang nakaluhod pa rin sa lupa. Nabigla ang mukha. Hindi na siya tiningnan pa. Diretsong lumakad palabas. Ito ay simula pa lamang. Nagsimula ng mag-ingay ang buong tanggapan ng pagpapalayas. Dumagsa ang mga kawal mula sa lahat ng panig. Pinaligid nila ako. Arestuhin mo siya. Wala akong gana kahit na huminto. Ang larangan ng pagsipsip ng kanyang walang kapantay na kapangyarihan ay tahimik na umuusad. Para akong isang naglalakad na itim na butas. Sa aking daraanan, ang mga malupit na bantay ng impyerno. Isa-isa silang nagiging mga katawan na walang buhay na bumagsak sa lupa. Ito ay hindi labanan. Ito ay isang panig na paglilinis. Pumunta ako sa pinakalalim ng bilangguan. Isang siyam na palapag na itim na bato na tor. Nakatayo sa gitna ng plaza. Tore ng pagpigil sa demonyo. Nakarating na sa lugar ng pag-sign in. Tore ng pagpigil sa demonyo. Mag-sign in ka agad. Mag-sign in. Matagumpay na nakapag-sign in. Binabati ang host. Nakatanggap ng piraso ng Diyos na antas na sandata. Isang piraso ng sibat na pumatay ng Diyos.
Isang itim na dulo ng sibat na 3 pulgada ang haba ang lumitaw sa aking kamay. Isang napakalakas na presensya ang biglang sumabog. Ito ay naging isang itim na liwanag na sumanib sa aking kanang braso. Naging isang mabagsik na guhit na parang baril. Rumbling. Nasarado ang malaking pader ng bato sa plaza. Isang lalaki na nakasuot ng gintong panlakad. Lumabas sa mataas na platform na may hawak na gintong spear. Panahon ng Golden Core. Pinuno ng Demon Suppression Department. Zhao Xin, dumating na ang iyong katapusan. Sigaw niya ng galit. Naglatag ng bitag na parang langit at lupa. Isang gintong malaking lambat ang bumalot sa buong plaza. Tumingin ako sa kanya at mumiti. Dahan-dahan kong inangat ang aking kanang braso. Ang mga guhit ng baril sa braso ko ay nagningning ng itim na liwanag. Sa susunod na segundo, bigla akong nawala sa lugar. Lumitaw ako sa harap ng isang gwardiya. Isang banayad na galaw ng aking braso. Ang kanyang mataas na kalidad na sandatang mahika at baluti ay naputol na parang papel. Ang buong tao ay tinamaan sa baywang at nataboy. Parang ako ay isang tagapag-ani. Naglalakad sa gitna ng tao. Bawat paglitaw ay tinalo ang isang kalaban. Sino ka? Sumigaw si Zhao Xin habang tumatalon mula sa mataas na platform. Isang saksak sa aking likod. Hindi ako lumingon. Inihampas ko ang aking kanang braso pabalik. Malakas na tunog. Ang mahusay na espiritual na sibat sa kanyang kamay ay biglang naputol ng liwanag ng sibat na sumabog mula sa aking braso. Ang buong katawan niya ay lumipad na parang bala at tumama sa pader. Nagsimulang magbuhos ng gintong liwanag. Isang saksak lamang. Panginoon ng impyerno sa yugto ng Jindan. Tahimik ang buong lugar. Isang katahimikan. Dahan-dahan akong lumapit kay Zhao Xin na nakahiga na. Handang tapusin siya. Ngunit sa sandaling iyon, isang nakakatakot na presensya, 10 beses na mas malakas kaysa sa kanya, ang dumating mula sa labas. Isang matandang galit na tinig ang umalinggaw sa buong paligid. Anong klaseng nilalang ka? Nangahas kang magwala sa pintuan ng Tianzhao. Isang yuanying na alagad. Ang tunay na eksperto ng Tianjian Men. Sa wakas ay nagising na. Ngunit natatakot ba ako? Ngumiti ako. Para hindi ko na kailangang hanapin isa-isa. Isang sipa ang ibinaba ko. Lubos na naluta si Zhao Xin. Pagkatapos, itinaas ko ang braso na may nakaukit na disenyo ng sibat na pamatay Diyos. Itinutok sa malaking pinto ang nakasara sa malaking baryo. Sa akin, isang mahinang tunog. Yung pinto ang gawa sa itim na bakal. Punong-puno ng mga banayad na patakaran. Kasama ang nakapaligid na langit at lupa na palasyo. Isang madilim na baril ang sumabog. Naghati ng maayos sa dalawa. Ito ang plaza ng Tianjianmen. Maraming disipulo. Nagsama-sama roon. Nakita nila ako na lumabas mula sa lugar ng labanan. Nakita nila ang magulong kalagayan sa likod ko. Lahat ay nagulat. Sa plaza ng maraming tao. Tahimik na maririnig ang kanilang tibok ng puso. Lahat ay napatigil. Nakatagilid ang kanilang mga panga. Siguro iniisip nila, ang taong ito ba ay yung mahina na nagpuputol ng kahoy sa labas? Bata. Isang malakas na sigaw na parang boses ng matanda ang sumira sa katahimikan. Isang matandang lalaki na may balbas ang bumagsak mula sa langit. Nakasuot ng purpurang robe ng matanda. Ulo ng Hall of Punishment. Matagal nang kakilala. Siya ang tumatawag sa labas kanina. Nakita niya ang kalagayan sa loob ng pinto. Ang mga mata niya ay lumiit na parang karayom. Nanginginig sa galit. Parang isang bulkan na malapit ng sumabog. Ang isang masamang espiritu. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang tunay na kapangyarihan ko. Ang presyon ng yugto ng Yuanying. Parang tsunami na bumabagsak sa akin. Yung mga maliliit na karakter sa plaza. Hindi na makatatayo ng matatag. Mukha akong maputla. Ngunit, ang presyon na ito para sa akin ay walang pagkakaiba sa isang banayad na simoy. Naglakad ako ng may kaswal na tiwala. Ang presyon na iyon ay tumama sa akin. Hindi man lang napapagalaw ang dulo ng aking damit. Sinalat ng aking tingin ang buong lugar. Sa huli ay napunta sa altar na inihanda para sa akin. Ngumiti. Gumawa ng ganitong kalaking eksena. Para lang tanggapin ako. Hindi malakas ang boses. Pero sinisigurado na bawat isa sa naroroon ay malinaw na nakarinig. Sa sandaling iyon, ang liwanag ng daosing ay bumabagsak mula sa langit. May dala pang pabango. Isang babae na nakabihis ng maganda, na may pambihirang anyo, ay bumaba sa isang makulay na lotus na pedestal, na may tiyak na hakbang, parang isang diwata na bumaba sa lupa. Siya ang pinakamahusay na henyo ng Tianjianmen sa henerasyong ito. Pag-asa ng makatarungang kinabukasan. Banal na babae. Tinitingnan niya ako mula sa itaas. Yung tingin niya, punong-puno ng peke na awa. Ikaw ay may dalang pinagmulan ng langit na demonyo. Ngayon ay nahulog ka na sa daan ng demonyo. Lubhang makasalanan. Parang yelo ang boses mo. May kabutihang loob ang langit. Ngayon, umakyat ka na sa trono ng paghatol. Gamitin ang iyong pinagmulan upang linisin ang mundo. Ipagkakaloob ko sa iyo ang isang tunay na espiritu na muling isisilang. Sa susunod na buhay, maging isang bulaklak o damo. Ayos na rin. Maganda ang sinabi mo. Napaka makapangyarihan. Agad na na-excite ang mga disipulo sa ibaba. Tumingin sila sa kanya. Parang mga tagahanga na tumitingin sa kanilang idolo. Mabait ang banal na babae. Bakit hindi niyo pa siya pinasasalamatan? Habang naririnig ang mga ingay na ito,
Tumingin sa babaeng nag-aarteng nasa entablado. Natawa talaga ako ng malakas. Naalala ko ng malinaw. Siya ang prinsesa ng mga banal. Ang unang nagmungkahi. Nagawing eliksir ako. Para gawing pampalusog ng ganitong henyo. Ngayon ay ganito naman. Gusto na naman niyang pigain ang huling halaga ko. Sige, dagdagan pa natin ang reputasyon. Talaga, isang napakaganda at walang kapintasan na puting lotus. Lumalakas ang aking tawa. Puno ng walang kapantay na pang-uyam. Ha. Papasok na ako sa entablado. Pinigilan ko ang aking tawa. Itim na mga mata ang matinding nakatitig sa kanya. Dahan-dahang nagtanong. Tatlong salita, parang tatlong malalakas na sampal, na tumama sa mukha ng lahat sa Tiananmen. Biglang nanahimik ang buong lugar. Siguradong nanginginig ang mga tainga nila. Isang alay na para sa kanila ay parang langgam. Nangahas na ipahiya sa harap ng lahat ang banal nilang santa. Matapos ang sandaling katahimikan. Sumunod ang malakas na galit na parang bagyo. Hangal na demonyo. Elder Chen. Dakpin siya. Si Lin Qinghan sa entablado. Ang ekspresyon niyang santa ay sa wakas ay nabasag na. May kumislap na galit sa kanyang mga mata. Ngunit agad din itong itinago. Bumuntong hininga. Matigas ang ulo. Mukhang ako na lang ang kikilos para sa katarungan. Ang galing ng pag-arte nito. Parang isang aktor na may parangal. Si Chen Xuan, ang mukha niya ay napaitim na parang may tinta na tumutulo. Matalas ang dila. Sa harap ko, hindi ka pa pwedeng magpaloko. Ayaw na niyang magpaligoy-ligoy. Diretsong kumilos. Isang gintong kamay na gawa sa espiritual na lakas ang bumagsak mula sa langit. Diretso sa aking ulo. Ang galaw na ito, mukhang gusto nila akong supilin agad. Hindi ko na nga siya tinitingnan. Ang tingin ko ay interesado pa ring nakatuon sa sikat na aktres na si Lin. Mabagal kong sinabi. Halos maniwala na ako. Sa ganitong ugali, lubos na niyang naiinis si Chen Xuan. Pero sa sandaling malapit nang maabot ng gintong kamay ang buhok ko, may nangyaring pagbabago. Sa isip ko, ang tanging kasama ko ay nag-activate. Nakita ang perpektong target para sa check-in. Ang peking maskara ng isang tunay na leader ng kabutihan. Kailangan bang mag-check-in sa harap ng maskarang ito? Oh, ang lugar ng check-in ay hindi isang lugar, kundi ang maskara sa mukha. Ang sistemang ito, talagang naiintindihan ako. Tahimik kong binigkas sa isip. Ding! Matagumpay kang nakapag-sign in sa harap ng mapagpanggap na maskara ng tunay na pinuno. Binabati kita, host. Nakatanggap ka ng espesyal na gantimpala. Sulyap ng demonyo na nakakaalam ng puso. Kayang sirain ang lahat ng ilusyon. Sa iyong tingin, alam ng iba ang kanilang alaala. Lihim, walang makakatakas. Sa pag-aaral hanggang sa pinakadiwa, kaya niyang gawing 3 projection ang alaala ng kalaban. Ipapakita sa lahat. Bang! May malamig na lakas na pumasok sa aking mga mata. Sa mundo, biglang nagbago. Yung ilang disipulo sa plaza, hindi na tao, kundi mga ulap ng iba't ibang kulay ng emosyon. Pula, rosas, magulo, at ang aking tingin. Sa huli ay nakatuon kay Lin Qinghan. Sa kanya, walang banal na puting liwanag. Mayroon lamang isang malapot na itim abong demonyong halo ng selos at galit. Maraming pira-pirasong alaala. Parang nanonood ng pelikula. Pumasok sa aking isipan. At sa sandaling iyon, ang tali ng dragon ni Chen Xuan. Sa wakas ay bumagsak. Bang! Yung malaking kamay na kumikinang na ginto ay tumama sa isang hindi nakikitang puwersa sa tabi ko. Parang pumutok ang lobo. Nawala. Halos lumabas ang mga mata ni Chen Xuan. Ang kanyang buong lakas na atake. Ganito lang. Muling napuno ang buong lugar ng katahimikan. Kung sasabihin kong nakatulong ang isang bagay para mabuksan ko ang pintuan ng dugo ng kulungan. Ngayon, matibay na tinanggap ang buong lakas na atake mula sa yugto ng Yuaning. Walang kahit isang sugat. Lubos nitong nalampasan ang kanilang pagkakaintindi. Hindi ko pinansin ang gulat ng mga hangal na ito. Matapos madigest ang mga kawili-wiling alaala sa utak ko. Muling tumaas ang ulo. Tumingin sa mukha ni Lin Qinghan na nagsimulang maputla. Banal na prinsesa. Ako'y may mapaglarong ngiti. Kakatapos ko lang managinip. Nanonood ka sa likod ng Ding Xifeng. Ninakaw niya ang isang purple pattern dragon Emperor Ginseng. Kasabay noon, pinabayaan niyang mapansin ni Zhang ang iyong lihim. Binato niya ng panga at itinapon sa bangin. Sabi mo, totoo ba o hindi? Nang sabihin mo ito, yung maganda mong mukha, si Lin Qinghan. Biglang naglaho. Walang-walang enerhiya. Nagsasalita ka ng kalokohan. Pumipiyok na ang boses niya. Tungkol dito. Ngunit ito ay isang hindi nalutas na kaso ng sekta. Ito rin ang pinakamalaking lihim niya. Ginawa niyang perpekto. Paano magkakaroon ng sinuman na makakaalam? Kasinungalingan. Totoo ba o kasinungalingan? Wala ka bang ideya sa puso mo? Yung damit na ginamit sa krimen, nakatago sa ilalim ng 3 baluktot na punong pino sa likod ng bundok ng Dansya. May dumikit pa na gintong likido ng kapatid mong si Zhang. Ah, nga pala. Dapat ay umabot ka na sa huling yugto ng Jindan, di ba? Epekto ng gamot. Ano ang pakiramdam? Sa bawat salita ko, parang unti-unting nawawala ang kanyang mukha. Hanggang sa huli, pakiramdam niya ay parang hubad na siya. Nakatapon sa kalye. Mahiwagang salita ng masamang espiritu. Sumigaw siya ng malakas.
Gusto pa ring lumaban. Ganun ba? Mas lalo pang naging mapanukso ang tingin ko. Sige, ikukwento ko pa sa'yo ang isang kwento. Hindi ko siya binigyan ng pagkakataong tumanggi. Diretso kong pinataas sa pinakamataas ang kapangyarihan ng mahiwagang mata. Humuni. Susunod na sandali. Sa gitna ng plaza, ang hangin ay biglang nagbago. At biglang lumitaw ang isang tatlo na imahe na parang sinehan. Sa larawan, ay ang pagsubok ng sekta 2 taon na ang nakalipas. Kasama ang isang henyo na dalaga na tinatawag na Suyan. Nang lumipat ang larawan, natagpuan ni Suyan ang isang mahalagang 9 portal linglong grass. Nang siya ay humawak upang pitasin ito, ang kanyang mabuting nakatatandang kapatid na si Lin Qinghan, ay biglang nagbago ang tingin at naging masama. Wala siyang pag-aalinlangan. Na sinampal si Suyan sa likod, lumabas ang liwanag ng ginto mula sa bibig ni Suyan. At napalingon siya na puno ng hindi makapaniwala. At si Lin Qinghan ay malamig na kunin lang ang treasure grass. At isang sipa ang nagtulak kay Suyan na sugatan. Pasubsob sa kalaliman ng bangin sa tabi. Huwag mo akong sisihin. Kung may sisihin man, ay ang swerte mo. Palagi mong nakakahadlang sa akin. Sa larawan, ang malamig niyang boses. Malinaw na umaalingaw sa buong plaza. Tapos na ang eksena. Buong Tianjinmen, parang patay na katahimikan. Lahat ay nagulat. Sa kanilang mga puso, ang banal at mabuting prinsesa ay naroon. Para makuha ang kayamanan. Sadyang pininsala ang kapwa tagapagsanay. Hindi. Hindi totoo. Lubos na naglupasay si Lin Qinghan. Sumisigaw ng walang humpay. Ang hawakan ng espada ay lumabas. Nagmistulang isang makulay na bahaghari na may determinasyong pumatay. Diretsong tinuturo sa aking noo. Gusto niyang pumatay at pahirapan. Habang tinitingnan ko yung babaeng parang baliw. Ang tanging nararamdaman ko ay pagkayamot. Sadyang ayaw ko nang gumamit ng kahit anong teknik. Basta, simpleng-simple lang. Itinaas ko lang ang kanan kong kamay. Sa sandaling ang nakabibighaning liwanag ng espada ay malapit nang tumama sa akin. Ako'y humampas pabalik. Isang malinis at matinis na tunog ng sampal. Umabot sa kalangitan. Ang napakaastig na liwanag, parang gawa sa papel, ay tinagay ko ng isang sapantaha. Si Lin Qinghan ay buong katawan. Umiikot ito sa hangin ng 720 beses. At biglang may malakas na tunog. Nabagsak ito sa altar na inihanda ko. Nasira ang buong altar. Nalabas ang gintong liwanag mula sa kanyang bibig. Namaga ang kalahating mukha niya na parang baboy. Wala nang anyo ng isang banal na dalaga. Babae ng tadhana. Ngayon ay walang pinagkaiba sa isang sirang aso na gastador. Buong lugar. Tahimik na tahimik. Lahat ay natigilan. Walang laman ang kanilang isipan. Ang kanilang santa ay isang labi ng demonyong mangkukulam. Na hinampas ng isang palad. Lumipad ang pamaypay. Dahan-dahan akong lumapit sa guho. Tumingin mula sa itaas sa babaeng patuloy na umuubo ng ginto. Ang mga paa ko, dahan-dahang nakatapak sa nahulog na espada. Crack! Mataas na kalidad na espiritual na kagamitan. Agad na nabasag. Tumingin siya sa kanila, na nakatingin sa mga leader ng sekta sa mataas na plataporma na may mga mukha na tila bakal. Ito ba ang tamang landas ng inyong Chanceward sect? Ito ba ang mga henyo na inyong pinalaki? Ngayon, gusto niyo pa bang patayin ako, ang demonyo? Demonyo ng Perlas. Patayin anong demonyo? Ang mukha ni Chen Xuan, ang pangunahing opisyal sa Hall of Punishment, ay naging kulay sa ana. Bata ka pa. Huwag kang magyabang. Patuloy pa rin siyang nagsisinungaling. Kahit anong mahika ang gamitin mo. Sa araw na ito, tiyak na mamamatay ka. Isang makapangyarihang angkan sa 1,000 taon. Natawa ako. Tila nabuhay ng matagal. Sobra nang nakakalimutan na ang espada ay para pumatay. Hindi para magpanggap. Lumagpas ang tingin ko sa kanya. At tumuon sa tuktok ng punong bundok na nababalot ng ulap. Sapat na ang panonood ng palabas. Panahon na para lumabas at harapin ang kamatayan. Pagkasabi nito, lahat ay nagulat. Si Jian Wuji, puno ng Tianjin sect, nagsara sa loob ng 30 taon. Nagsusumikap na makamit ang estado ng Huashen. Ako, ay pinayagan siyang lumabas para mamatay. Akala nila baliw ako. Lakas ng loob, hindi na makaupo ang mga matatanda sa entablado. Sa sandaling iyon, isang tunog ng espada, dumating mula sa kalangitan. Isang makapangyarihang diwa ng espada. Parang bumabaliktad na ilog ng kalangitan. Nakahabit sa tuktok ng pangunahing bundok. Isang lalaking nakasuot ng asul na kasuot ang pangdaan. Hindi matukoy ang kanyang edad. Nakalutang ang mga paa sa hangin. Dahan-dahang lumabas. Pinuno ng Chanceward sect. Si Jian Wuji. Dumating na siya. Diretso ang kanyang tingin sa akin. Payak. Ngunit mayroon ding kapangyarihan na tumatago sa lahat. May amoy na hindi nabibilang sa mundong ito. Ang taong ito, antas ng pagbabagong diwa. Ano naman kung ganun? Tanong ko, siya ay kabilang na sa mundong ito. Ang kanyang sagot, sa kanyang paningin, ako ay isang mali na kailangang itama. Sa sandaling bumaba ang salita, sa sandaling bumaba ang tunog, kanyang itinuro na parang espada. Isang malayong guhit. Swoosh! Langit at lupa, parang nahati, ng isang di nakikitang sugat ng espada, na tumatawid sa espasyo, na biglang lumitaw sa aking harapan. Hindi laman ang pinutol.
kundi ang mismong pag-iral. Akala ng lahat sa plaza, patay na ako. Ngunit, biglang sumiklab ang isang napakalakas na liwanag ng mahika. Ngayon, ito ay medyo kawili-wili. Sumigaw ako sa langit. Ang aking itim na buhok ay sumasayaw. Isang mas nakakatakot na puwersa ng mahika, daang beses na mas malakas kaysa dati. Ang sumabog mula sa aking katawan. Sa puso ko, isang itim na puso ng demonyo. Nagsisimulang tumibok ng matindi. Ito ang tunay kong lakas. Bumagsak ang espasyo. Libu-libong anino ng demonyo. Libu-libong anino ng demonyo. Nagsusumigaw at sumisiksik palabas. Nagbago siya ng 1,000 taon. Ang demonyo ay dumating sa kasalukuyan. Ang isang tabak ng pagputol ay bumagsak. Ngunit ito ay pinigilan ng isang anino ng magulong demonyong Diyos. Ang mga pupil ni Giant Wuji ay unang nagpakita ng pag-alon. Panahon ko na. Kumilos ako ng mabilis. May dala ng libu-libong anino ng demonyo. Aktibong tumakbo papunta sa kanya. Baliw. Isang peking pundasyon. Nagtangkang umatake sa isang makapangyarihang Diyos. Tumaas ang diwa ng labanan sa mga mata ni Giant Wuji. Ang buong tao ay naging isang napakalakas na espada. Humarap sa aking malaking hukbo ng mga demonyo. Boom! Lahat ng pangunahing tuktok ng langit espada gate ay nangangatog ng matindi. Sa ibabaw ng langit, isang bahagi ay maliwanag na liwanag ng espada. Samantalang ang kabilang bahagi ay umaapaw na demonyong enerhiya. Ang mga matandang nakaupo sa mataas na platform ay nagsanib puwersa upang magtayo ng malaking aray. Kaya napilitang mapanatili ang pangunahing lugar. Lahat ay takot na takot at maputla ang mukha. Ano ang kanilang nakita? Ang kanilang Panginoon ay aking napigilan. Crack! Sa mundo ng mga espada sa langit, may isang bitak na lumitaw. Nayanig si Giant Wuji. May bahid ng gintong likido sa kanyang mga labi. Nasugatan siya. Walang imposible. Ang boses ko ay umuusbong sa buong mundo. Ang iyong espada, sumusunod sa mga alituntunin. Kailangan talikuran ang mga alituntunin ito. Ako ay nagiging isa sa lahat ng demonyo. Naging isang itim na agos. Malakas na tumama sa pintuan ng Tianjanmen na 1,000 taong gulang na arko. Ikaw, may lakas ng loob. Si Giant Wuji ay naggangalit. Tao at espada, nagiging isa. Nais na humadlang. Bigyan mo ako. Isang suntok ang ibinato ko. Ang mga guhit ng Diyos na pumatay sa aking braso ay sumiklab ng nagniningning na itim na liwanag. Ang huli ay mauuna. Nasa dulo ng kanyang espada ang tuldok. Isang daing ang narinig. Ang espiritu ng espada ni Giant Wuji. Unti-unting nabasag. Siya mismo ay nagbuga ng gintong likido. Nahulog ang tao sa hangin. At bumagsak sa pangunahing tuktok. Hindi namin alam kung buhay o patay. At ang madilim na daluyong na iyon ay walang humpay na bumangga sa harap ng pader ng pinto. Rumbling. Ang malaking pader na may nakasulat na 3 malaking salita na Tianjanmen. Kasama ang mga gusali sa likod nito. Ay naging lupaing walang natira. Tianjanmen. Nabagsak ang pintuan ng templo. Ako'y lumabas mula sa naglalakihang alikabo. Bumalik sa mga guho ng plaza. Lumapit sa nakahandusay na si Lin Qinghan. Humukod ako. Tumingin sa kanya. Mahina ang boses ko. Para lang sa isang pihik na gawain. Pero pinapayagan kang mabuhay. Habang nakikita mong naglalaho ang lahat ng pinaghirapan mo. Habang nakikita mong ang iyong ipinagmamalaking sekta ay nahihiya dahil sa iyo. Nababasag ang iyong paniniwala. Mas nakakatawa pa kaysa sa pagresolba sa iyo. Mas nakakatawa talaga. Biglang siyang sumabog ng isang pinagmulan sa kanyang puso. Napalingon ang kanyang mga mata. Ganap kong nawalan ng malay. Nailakad ko ng kamay ko. Tumayo ako. Iniikot ko ang aking tingin sa mga guho. Nakatingin sa mga nakaligtas na matanda na may takot at puot sa kanilang mga mata. Hindi ako pinapayagan ng langit. Kaya pinili ko ang araw na ito. Ngunit ito ay simula lamang. Ibinato ko ang salitang ito. Lumiko ako. Pumunta sa paanan ng bundok. Walang naglakas ng loob na humadlang. Sa likod ko ay ang wasak na pintuan ng bundok. Ang pinuno na hindi alam ang buhay o kamatayan. At 1,000 taong sekta na nanganganib na bumagsak. Tinanggal sa Tianjin sect. Ang pangalan ng demonyong si Xiaoji ay kumalat sa buong mundo. Pinunit ko ang isang makatas na hita ng kuneho. Matapang ang lasa, ayos lang. Nakipaglaban kami sa mga inutil ng Tianjin sect. Malaki ang naubos namin. Pero medyo matalino rin sila. Mula itaas hanggang ibaba. Ang lakas at kapangyarihan ng lahat ay naging aking pagkain. Lalo na ang matandang tinatawag na Giant Wuji. Na direktang nakatipid sa akin ang daan-daang taon ng pagsasanay. Matatag na akong nakapasok sa huling yugto ng Yuanin. May naiisip akong mas kawili-wiling paraan. Kaya tinanong ko ang sistema ng hindi sinasadya. Tungkol sa ideyang ito ko. Ang boses ng sistema ay sumigaw ng may kayabangan. Ang iyong ideya ay tunay na henyo. Perpektong tumutugma sa nakatagong diwa ng sistemang ito. Kung saan ka nadapa, doon ka. Ayusin mo pa ng ilang ulit. Magaling. Napangiti ako ng bahagya. Kumilos ang mga tainga. Narito na. Swoosh! 3 langaw. Tahimik na bumagsak sa mga puno sa paligid ko. Sadyang pinigilan ang lahat ng aking mga daan pabalik. Yung nangunguna. Mukhang isang batang mayabang na akala mo siya ang pinakamagaling sa lahat.
May hawak kang sirang espada. Kahit na nasa simula pa lang ang Yuanying, nagmamaliit ka pa rin sa akin. Naalala ko na, parang ang pangalan nitong tao na to ay Zilis Haofang Haoran. Demonyong Sixiaojai. Yung taong yun ay nakatayo sa mataas na lugar. Parang nakatingin siya sa isang tupa na handa ng patayin. Kung ayaw mong umakyat sa langit, bakit hindi ka nalang magpasya? Bakit ka pa nag-aabala na mag-ihaw dito? Ito na ang iyong katapusan. Ayaw ko nang itaas ang aking ulo. Hinipan ko ang aking mga kamay. Tahimik kong tinanong, kayo tatlo lang, laban sa isang sugatang demonyo. Isa lang ako ay sapat na. Yung kayang-kayabang si Fang Haoran. Ramdam mo kahit malayo ka. Kakatapos ko lang ng paa ng kuneho. Dahan-dahan kong pinunasan ang kamay. Saka ko lang itinaas ang ulo. Gamit ang aking mga itim na mata. Tumingin sa kanya. Sa susunod na sandali, nagsimula ang mata ng pag-unawa sa puso ng tao. Agad na nagbago ang mukha ng batang iyon. Nawala ang kanyang tingin. Siguro ay nakita na niya ang isang bundok ng mga bangkay at ilusyon ng dagat. Sira-sira na ito. Ayos lang. Hindi masyadong masama ang kanyang kalooban. Nakakaalam pa siyang mag-ungol. Sayang. Sobrang huli na. Hindi ko alam kung kailan. Dahan-dahan na itong nakapatong sa kanyang balikat. Sino? Bigla siyang lumingon. Nakita ang aking mukha na tila nakangiti ngunit hindi. Halos lumabas na ang kanyang mga mata sa gulat. Siguro hanggang sa mamatay siya ay hindi niya maintindihan kung paano ako nakalampas. Ikaw ay parang nagyelo at ang espiritu sa loob mo ay nanigas. Isang di matatangging puwersang sumisipsip. Ang naramdaman ko mula sa kamay ko na nakapatong sa balikat niya. Una, mahina ang boses ko. Ang kayabangan sa mukha niya. Biglang naging matinding takot. Pinapanood lang siyang maging isang patay na bangkay. Hindi man lang nakapagsigaw. Bumagsak siya mula sa puno. Ang dalawang iba pang mga insekto sa Golden Core Stage. Natatakot na wala ng kaluluwa. Gusto kong tumakbo pag-ikot. Biglang naglaho ang aking anino. Puff! Lumipad ang dalawang ulo. Tapos na. Bumalik ako sa tabi ng bonfire. Parang pinatay ko ang tatlong lamok. Pinulot ko lang ang kanilang mga labi at itinabi. Ito ay isang simula pa lang. Sa mga susunod na araw, ang kagubatan na ito ay naging aking restoran. Maraming mga tinatawag na matuwid na mga anak ng langit, na puno ng kumpiyansa na pumasok at hanapin ako. Pagkatapos, hindi na sila nakalabas. May isang naglalaro ng mga aray. Naglatag ng lambat sa buong paligid. Ngunit sinira ko siya ng isang suntok kasama ang aray. Nakinabang ako. May isang pares na magkasama sa sabayang espada. Maganda ang kanilang koordinasyon. Ngunit nahuli ko silang naglalagay ng mga panggulo sa isa't isa. Nag-away agad sa lugar. Kapatid, sinaksak ang kapatid. May isa pang kalbong monghe mula sa Hanging Temple na sinasabing hindi matitinag. Pero nang sinabi ko, ikaw na rin ang demonyong naging Budha. Nawasak ang kanyang puso ng Budha. Nawala sa landas. Nasunog ng sariling apoy ng Budha hanggang maging uling. Para akong isang butcher. Tumatanggap ng lahat ng dumarating. Tapos susin. Pagkatapos ay ang mga labi ay maayos na inayos ng magkakasama. Pagkalipas ng ilang araw, sa gitna ng gubat, isang altar na gawa sa daan-daang mga labi. Naglalabas ng matinding galit. Biglang nabuo. Nakatayo ako sa tuktok ng bundok ng mga bangkay. Tumingala sa aking obra maestra. Nakangiting tumango. Narinig ang boses ng sistema. Nakita ang bagong lugar na pwedeng i-check-in. Bundok ng mga labi ng dakilang bayani ng tamang landas. Nais mo bang mag-sign in dito agad? Matagumpay na nag-sign in sa mga labi ng mga dakilang tao ng tamang daan. Binabati kita, may-ari. Nagsimula nang tumaas ang iyong kakayahan. Binabati kita, may-ari. Matagumpay na nakalampas sa unang antas ng pagbabagong diwa. Binabati kita, may-ari. Matagumpay na nakalampas sa gitnang antas ng pagbabagong diwa. Binabati ang may-ari. Matagumpay na nakalagpas sa huling yugto ng pagbabago ng espiritu. Binabati ang may-ari. Umabot na sa rurok ng pagbabago ng espiritu. Isang nakakatakot na lakas ang sumabog mula sa akin. Ang buong mundo ay nagbago ng kulay. Sa itaas ng langit, nagtipon ang mga ulap, nagsisimula ng bumuhos ang kidlat. Ngunit, sa harap ng bagay na iyon, tanging itinataas ko lang ang aking ulo, at binuksan ang aking bibig. Ang kidlat na kayang magpabagsak ng bundok, ay nilunok ko ng buo. Masarap naman ang lasa. Medyo pamamanhid, tuktok ng Huanshen na antas. Niyakap ko ang aking kamao. Nararamdaman ang lakas na parang nagangalit sa loob ng katawan. Ang pakiramdam na ito, sobrang saya talaga. Ang mga labi ng bundok sa ilalim ng aking mga paa. Nang maubos ang enerhiya, naging abo na. Mukhang, sa maikling panahon, walang mga hangal na kusang lalapit muli. Walang problema. Nagpalit ako ng simpleng damit. Tinago ko ang lahat ng aking aura. Parang isang ordinaryong tao. Dahan-dahang patungo sa silangan. Pupunta ako sa silangang dagat. Sa alaala ng matandang iyon ng Tianjin Gate. Nangyari sa kanila sa lihim na lugar ng silangang dagat. Na nakuha nila ang isang kakaibang bato. Ilang araw pagkatapos, dumating ako sa isang mortal na lungsod na tinatawag na Anyang. Ngunit pagpasok ko pa lang sa pintuan ng lungsod, nakahalimuyak ako ng kakaibang amoy. Napakakalmado. Ang buong lungsod
ay nababalot ng nakakabinging katahimikan. Isa-isang maputla ang mga mukha sa kalye. Walang buhay ang mga mata. Puno ng mabigat at desperadong hangin ang paligid. Pumasok ako sa isang bar. Anong gusto mong orderin? Walang gana ang may-ari. Ilang mga side dish. Umupo ako. Tanong ko nang walang pakialam. May nangyaring masama sa bayan. Biglang nagbago ang mukha ng may-ari. Nervyoso siyang tumingin sa labas ng pinto. Pinababa ang boses. Ginoo, dito. Nilalangaw dito. Mula noong kalahating buwan na ang nakalipas. Araw-araw gabi-gabi may namamatay sa lungsod. Mga batang lalaki lahat. Nang sila ay namamatay, nakuha lahat ng enerhiya ko. Sobrang kawawa naman. Noong nakaraang araw, dumating ang mga immortal sa Kingyun Temple. Sabi nila magpapababa ng demonyo at evil spirits. Inipon nila ang buong lungsod. Pero kahit ganito, ang tao ay patuloy na nahuhulog. Mas marami pang nahuhulog. Kingyun Guan, may isang pilyong ngiti sa aking mga mata. Isa na namang tinatawag na kilalang sekta. Saan nakatira ang mga immortal? Sa palasyo ng gobernante ng lungsod. Sa madilim na gabi, malakas ang hangin. Ang mga tagapagtanggol ng palasyo. Para sa akin, parang gawa sa papel lang sila. Tahimik akong pumasok sa bakura ng plaza. Isang malaking altar ang nakatayo na. Sa gitna ay nakatusok ang isang 3 talampakang mataas na itim na bandila. Sa ibabaw ng bandila, nandun ang maraming mukha na nakapikit sa sakit at pinalitan. Watawat ng mga kaluluwa, at malapit ng mapanday. Sa paligid ng altar, 10 o 6 na tao sa taoist na taga Kingyun Guan. Isang matandang tao na tinatawag na King Song Dao rin. Sa kalagitnaan ng Yuanying, Master, itong banner ng 10,000 kaluluwa, matutupad na ba ito ngayong gabi? Isang disipulo ang mapagpanggap na nagtatanong. Si King Song Dao rin ay humahaplo sa kanyang bigote. Puno ng kasakiman ang mga mata. 100,000 kaluluwa sa lungsod ng Anyang. Kulang na lang ngayong gabi para makumpleto ang gawaing kabutihan. Hawak ang bandilang ito. Ay isang disipulo ng Diyos. Ako'y handang makipaglaban sa kanya. May isang disipulo na medyo nag-aalala. Gagawin natin ito. Kung malaman ng ibang sekta, humingki si King Song Daoist. Ano ang ibig sabihin ng magic weapon? Ito ay ang 10,000 Spirit Banner. Para labanan ang malaking sakuna ng mundo tulad ni Xiaoji. At likhain ang isang pangangalaga na yaman. Sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ng isang ordinaryong lungsod. Pangalagaan ang tamang landas ng silangang rehiyon. Anong dakilang kabutihan ito? Sandali siyang tumigil. Naging malamig ang kanyang tono. Ang mga nakakaalam nito, maliban sa amin, ay ang mga taong walang pag-asa na ito lamang. Kapag ganap na ang watawat ng batas, sunugin ang lungsod ng apoy. Sabihin natin sa iba na sabay tayong nawala sa kasamaan. Walang patunay na mamatay. Ha ha ha. Matalino ang master ko. Nakikinig ako sa dilim. Halos mapatawa ako. Itong mga taong ito, sinasalungat nila ako, ang halimaw na ito. Ngunit ang kanilang ginawa ay mas marumi kaysa sa anumang halimaw na nakita ko. Ang sinasabing tamang daan ay hindi higit kundi isang grupo ng mga hayop na nakasuot ng balat ng tao at naglakas loob pang mag-isip ng masama laban sa akin. Ginagawa akong dahilan. Ayos lang. Tapos na ang oras. Mababangong tao na si King Song ay nagsalita ng malumanay. Dalhin na ang huling handog. Isang batang lalaki na nakatali ng mahigpit ang pinasok. Punong-puno ng takot ang mata. Isang disipulo na may ngiti ang nagtataas ng kutsilyo. Sandali lang. Isang ordinaryong boses. Biglang sumigaw sa plaza. Natatakot sina King Song Daoist at ang iba. Biglang humarap at nakita ang isang binatilyong nakasuot ng itim. Di nila alam kung kailan. Naupo na pala siya sa likod nila. Kayo ang nag-ensayo nitong bagay. Tumuro ako sa bandila ng mga kaluluwa. Parang tinitingnan ang sarili kong laruan. Tinanong ba ako? At saka, ginagamit ang pangalan ko para kumilos. Bayad sa karapatan. Mahina ang boses ko. Ngunit parang pulang bakal na tinutusok. Na malupit na tinusok sa mga tenga ng mga taong ito. Ang init ay nagpapalindol sa kanilang kaluluwa. Sino ka ba? Bakit mo sinakop ang altar ng pagpapabagsak ng demonyo ng Kingyun Temple? Pinipilit ni King Song Daoist na panatilihin ang katahimikan. Mahigpit na nagtanong. Halos matawa na ako sa kanya. Pagpapabagsak ng demonyo. Tinuturo ko ang nakakatakot na one-hun banner na iyon. Gamitin ito para magpababa ng demonyo. Nais nilang mas mabilis ang pagresolba ng mga demonyo. Kaya't gumawa sila ng isang epektibong armas at ipinadala ito. Halos nagiging totoo na ang pangungutya sa tono nila. O baka naman, ang tinutukoy nilang pagbaba ng demonyo ay ang pagiging mas nakakadiri pa kaysa sa demonyo. Ikaw, nagsisinungaling ka. Isang disipulo na may lakas ng loob ngunit walang laman ang isipan ang tumuturo sa akin. Ito ay ang Wanling Fan na ginawa ng aming mungkahi upang labanan ang makapangyarihang demonyong si Xiaojai. Para sa pagtugon sa pinakamalupit na demonyo sa mundo. Ano ang alam mo? Xiaojai. Nagtaas ako ng kilay. Naging kakaiba ang ekspresyon sa mukha ko. Para pala ito para labanan ako. Bigla akong naunawaan at tumango. Pagkatapos ay dahan-dahang naglakad patungo sa hukuman. Kung ganun, ang bayad sa copyright ay hindi na pwedeng hindi bayaran. Hinto. Biglang kumibot ang mga talukap ng mata ni King Song Dao rin.
Ang kanyang pag-aalala ay umabot na sa sukdulan. Bigla niyang naalala ang isang bagay. Nagbago ang tono ng kanyang boses. Huwag siyang hayaang lumapit sa hukuman. Solusyonan siya. Ngunit, hindi ko pinapansin ang mga inutil na naglalagay ng espada. Tumingin lang ako sa bandila ng kaluluwa. Namangha at humanga. Magandang bagay ito. Pinagsama-sama ang 9,900 at 99 na mga kaluluwang nagrereklamo. Pinong puot ng mga kaluluwa. Bihirang kasarapan. Pagkatapos ng sinabi, biglang nanginginig ng malakas ang bandilang may libong kaluluwa. Sa ibabaw ng bandila, ang walang bilang na mga mukha ng mga taong naghihirap. Parang naamoy nila ang isang bagay na labis nilang hinahangad. Sabay-sabay nilang nilingon ang kanilang mga walang buhay na mga mata. Patungo sa akin. Hinahangad nila ako. Hinahangad ang dalisay at pinakamataas na mahika sa akin. Bumalik. Nabigla si King Song Daoren. Nagsumikap siyang magbuo ng mga galaw ng mahika. Pero ang bandila ng kaluluwa, sa sandaling ito, parang isang batang nakakita sa kanyang ama. Hindi na siya makikinig sa sinasabi ng amang stepfather niya. Isang matinding sigaw. Ang bandila ng kaluluwa ay kusang bumangon mula sa altar. Naging isang itim na liwanag. Hindi ito tumama sa akin. Ngunit bumaling ito ng direksyon. Patungo sa mga lumikha nito. At sumalungat sa kanila. Si King Song Daoren ay naglabas ng desperadong sigaw. Ang kanyang proteksyon na enerhiya. Sa harap ng itim na bandila, ay kasing nipis ng papel ng bintana. Agad na hinalo ng itim na bandila ang ilang disipulo doon. Kahit ang sigaw ay hindi na nailabas. Naging ilang mga tuyong bangkay na. Pagkatapos, ang itim na bandila ay tumakbo patungo kay King Song Daoren. Mangkukulam, sino ka ba talaga? Si King Song Daoren ay may magulong buhok, na parang nababaliw. Matyagang sinagot ko ang kanyang tanong. Ako ang lagi mong iniisip. Ang walang kapantay na demonyo na gagawing alaala sa tagumpay. Ang dalawang salitang ito, ang naging huling tinig niya sa mundong ito. Ang itim na liwanag ng Uthid Dif ay lumakas ng husto. At sa isang iglap ay nilamon siya. Sa plaza, muling bumalik ang katahimikan. Tanging ang banderang nakalutang sa hangin ang naroroon. Matapos nitong lamunin si King Song Daoren, naglabas ito ng masayang humingalap. Nasa paligid ko ito. Maingat na umiikot at sumasayaw. Parang isang asong panghuli na gustong magpasaya sa kanyang amo. Ipinapakita ko ang aking kamay. Maingat na hinahaplos ang malamig na bandila. Hindi pa rin sapat. Boses ko ay mahina. Lumampas pa sa 5,000. Ang aking tingin, nakatutok sa batang lalaki na ginawang handog. Nasa sandaling iyon ay takot na nakahando sa isalupa. Sa oras na iyon, nilingon ng lalaking iyon ang mata niya. Nagsasalita ng walang tigil. Sa takot, tuluyang nawala ang buhay niya. Lumabas ang kanyang kaluluwa. Naging huling piraso ng puzzle ng lahat ng kaluluwa. 1,000 purong galit na kaluluwa. Sabay-sabay na pinalabas sa itim na bandila. Wata ng mga kaluluwa. Sa sandaling ito, sa wakas ay nakamit na. Ang boses ng sistema ay dumating na rin ayon sa plano. Ding! Nakita ang bagong lugar na pwedeng i-check-in. Wata ng mga kaluluwa na nakamit. Agad bang mag-sign in dito? Matagumpay kang nakapag-sign in sa dakong daan na puno ng kaluluwa. Binabati kita, may-ari. Nakatanggap ka ng espesyal na gantimpala. Bilyong mga diamante ng impyerno. Babala, ang kanyang paraan ng pagbabago sa loob mo at ang bilyong mga diamante ng impyerno ay nagdulot ng chain reaction. Binabati kita, may-ari. Makamit ang pangwakas na gantimpala. Mga huling espiritu ng nakaraan. Ang watawat ng 10,000 kaluluwa sa aking kamay. Parang nagbubukas ang loob nito ng isang walang katapusang universo. Sa kalaliman ng dagat ng mga bituin na binubuo ng milyong-milyong mga anino ng demonyo. Mahigit 100 mga nilalang na nakasuot ng sirang sinaunang armor. Naglalabas ng nakakatakot na presensya na naglalaman ng napakalakas na sigla ng laban. Dahan-dahang nagmulat ng mata. Ang kanilang mga tingin ay tumatawid sa panahon at espasyo. At sabay-sabay na nakatuon sa akin. Isang matanda at makapangyarihang kaisipan. Ang direktang umalingaw sa aking isipan. May dala ng batas ng Panginoon. Ngunit walang tatak ng Panginoon. Hindi ako agad sumagot ng pasalita. Sa halip ay malamig na sumagot. Ako nga si Xiao Ji. Sa langit at lupa, ako lamang ang may kapangyarihan. Walang ibang Panginoon. Walang galang. Isang matinding ideya ang sumabog. Ngunit hindi man lang ako kumunot ng noo. Ang aking daan ay ang kanyang pagpapalaya sa sarili. Maaari kong baguhin ang walang hanggan. Maaari kong baguhin ang mga langit. Ang Panginoon na inyong binabanggit. Marahil, ay isa lamang siyang aninong nilikha ko. Nang sabihin ko ito, sa loob ng Wanhon Fan, biglang naging tahimik, yung malakas na kaisipan. May kasamang bahagyang di mapigilang panginginig. Muling umalingaw-ngaw. Maaari bang itanong, sa nakaraan, Panginoon, sa huling laban, haharapin ko ang mga piraso ng alaala na hindi akin, na lumilitaw sa aking isipan. Ang kanyang huling laban, walang kalaban, dahan-dahan akong nagsalita. Ang nais niyang gawin, ay sirain ang 4 na kulungan, at ang hawla mismo, ay siya lamang ang kanyang kaaway. 4 na hawla, mata ng langit, isang mabigat na, at puno ng walang katapusang dalamhati na ungol ang umalingaw-ngaw.
Tama. Huling lingkod. Diyos ko. Ako'y iyong lingkod. Binasag na hukbo. Diyos ko. 900 sinaunang espiritu. Sabay-sabay na lumuhod sa akin. Tinatanggap ko ng tahimik. Mula sa araw na ito. Itong bandila. Pinangalan ng One Mo Banner. Mula sa araw na ito. Muling itinatag. Itataas ko ang bandila ng One Mo. Nang nakataas sa hangin. Sa buong langit ng Anyang City. Natutuyo ang lahat ng hangin ng demonyo sa itim. Yung mga nabubuhay pang tao sa lungsod. Matagal nang natakot hanggang sa mapunit ang kanilang mga puso. Ang aking boses. Malinaw na pumapasok sa tainga ng bawat buhay sa lungsod. Ngayon, Xiao Jai. Muling itinatag ang demon sect dito. Kung may hinanakit ang tao sa puso. May galit. Ayaw makipagsabayan sa mundong ito. Sa tinatawag na tamang landas, itinuturing kaming hayop, isda, at iba pa. Lahat ay pwedeng pumasok sa aking demonyong pinto. Hindi kailangang sumunod sa mga maliliit na patakaran. Basta't maalala mo ang isang bagay. Ang aking tinig, biglang nagiging malamig at matindi. Ang sumusunod sa akin ay uunlad. Ang tutol sa akin ay mawawala. Pagkatapos ng panandali ang katahimikan ng kamatayan. Isang lalaking pinahirapan ng Kingyun Temple hanggang sa mawala ng pag-asa. Biglang itinaas ang ulo. Ginamit ang buong lakas ng katawan. At yumuko ng malakas sa akin. Nais pumasok sa pintuan ng demonyo. Dakilang Panginoong demonyo, pakiusap ipagtanggol kami. Nais naming sumapi sa pintuan ng demonyo. Dakilang Panginoong demonyo, tulungan mo kaming ipagtanggol ang aming sarili. Sa isang iglap, maraming sumagot. Ang takot at galit na naipon ng mahigit kalahating buwan ay tuluyang sumabog. Nararamdaman ko ang pag-alon ng kapangyarihan sa loob ng aking katawan. Tinitingnan ang mga debotong nag-aalab ang damdamin sa ibaba. Sa gilid ng aking mga labi. Sa wakas ay may bahagyang ngiti. Ako'y lumingon at tumingin sa silangan. Doon kung saan naroon ang tinatawag na alyansang tuwid na daan. Na ngayon ay nagtitipon doon. Gamitin ang aking utos ng mahika. Tawagin ang mga dating kasamahan. Ayusin ang hukbong demonyo. Ang aking boses. Ngunit may dalang hangaring maghasik ng dugo at gulo. Pagkalipas ng 3 araw, pumunta para mangolekta ng utang. At sa oras na ito, ang mga tinatawag na higante ng tamang daan sa silangang rehiyon ay nagtipon sa banal na lupa ng Tai para sa isang seremonya na nagsasabing, ito ay parang maaga ng pagbubukas ng tiyampad upang pag-usapan kung paano hahatiin ang mga kayamanan ko. Ang matandang kalbo sa hanging monastery ay nagpapanggap na maawain na nagsasabing gusto akong dalhin pabalik para magdasal at magpatawad. Ang matanda sa Xiao Shrine ay mas diretso pa. Iniisip ang demonyong kapangyarihan na nasa akin. Ang pinuno, si Tai Holy Lord, ay nagbibilang ng kanyang mga plano ng malakas. Gustong yapakan ang aking mga labi para maging pangkalahatang pinuno ng tamang landas sa silangang rehiyon. Sa kanilang mga mata, ako si Xiao Jai. Patay na itong isda. Huminga siya ng malalim, handa nang magsalita ng kanyang pasasalamat. Ngunit, bumagsak, malakas na ingay, ang buong pangunahing bundok ng Tai Holy Land. Halos matumba, yung mga tao sa malaking bulwagan. Nabasag ang mga baso ng alak, lahat ay naguluhan. Ano nang nangyari? Naging maitim ang mukha ng banal na Panginoon Tai. Sino ang may lakas ng loob na maghasik ng kaguluhan sa teritoryo ko? Pagkasabi niya nito, isang matandang tagapangalaga ng bundok ang pumasok na nanginginig sa takot. Hindi makapag-usap ng maayos. Bundok, pinto ng bundok, nabasag. Anong bagay ito? Puno ng tao. Halos lumabas na ang mga mata. Ang proteksyong pangbundok ng Tai Holy Land. Yan ang sinaunang are ng mga Diyos. Na parang isang matibay na pader, na tinusok ng barilang tao. Anong international na biro yan? Bakit ka nag-aalala? Habang sinasabi ni Tai Shengsu ang mga mura. Sa loob, nanginginig din siya. Biglang sumabog ang isang malakas na presyon ng isang master ng pag-ielo sa yugto ng pagbuo. Lahat, lumabas kayo at tingnan. Sino ang walang mata na nagdala ng kamatayan? Maraming tao ang nagmadaling lumabas. Ngunit nang makita nila ang tanawin sa harap ng bundok, isa man, isa lahat sila ay naguluhan. Ang napakataas na tarangkahan ng bundok ay nahati sa gitna at naging 2 bahagi. Mga ilang dosenang tagapangalaga, nakahiga na parang sirang sako, walang buhay, at sa puting hagdang bato pataas ng bundok. Isang tao ay dahan-dahang umaakyat. Mga kapatid, ako, kaliwang kamay ay may dalang guvit ace. Kanang kamay ay may hawak na Stit King. Walang dala na kahit isang sundalo. Ngunit nang ako'y umakyat, ang mga tinatawag na mga eksperto ng tamang daan. Mga daan-daang tao. Walang sinuman ang nangahas huminga ng malalim. Yung pakiramdam, parang may isang hukbo ng mga sinaunang demonyo sa likod ko. Siyaw! Sa crowd, sa wakas may nakilala sa akin. Yung boses, parang nakakita ng multo. Buong eksena, parang patay na ang katahimikan. Sa mukha ng lahat, nakasulat ang 2 salita. Kawalang hiyang. Yung kanilang sinasabi na desperadong demonyo. Ngayon, mag-isa, diretsong pumasok sa pangunahing komandamento ng Alliance ng Makatarungang Landas. Hindi na ito basta pagtawag ng pansin. Ito ay buong mukha ng makatarungang landas sa silangan.
Ipinapahid sa lupa ang bakal na bola at pinapagalaw ito pabalik-balik. Ang matandang mukha ni Tei Shengsu agad na naging kulay atay ng baboy. Sa isang segundo, nagmamagaling at nagtuturo ng mga bagay-bagay. Sa susunod na segundo, halos nawala na ang bahay ko. Kawalang hiyaan. Naghahanap ka pa ng pagkakataon na lumabas. Natawa siya ng galit. Ngayong araw na ito, Bundok Tiansu, ay magiging iyong libingan. Libingan. Sakto akong dumaan sa tuktok ng bundok. At inihilot ko lang ang Guthias D fan sa lupa. Boom! Ang puting marmol na plaza, parang tofu na bumagsak. Diretso akong nakagawa ng malaking butas. Ang umaagos na masamang enerhiya ay agad na ginawang aking pangunahing lugar. Itinaas ko ang aking mga mata. At tiningnan silang lahat. Yung tingin, parang tinitingnan ang isang grupo ng mga baboy na papatayin. Narinig ko, kayo ay nagkakagulo sa malaking pagtanggal sa mga mangkukulam. Hindi gaano kalakas ang boses ko. Pero malinaw na naririnig ng lahat. Ayos lang, para hindi na ako maghahanap isa-isa. Yung kalahating hakbang na Diyos patayin na baril sa kamay ko. Tinuturo nito ng malayo sa mga tinatawag na mga pangunahing lider ng tama. Umingiti sa gilid ng labi. Kompleto na ba tayo? Sino ang mauna, nakakatakot? Pag sinabi mo iyan, nagulo ang buong lugar. Hindi na ito pagiging mayabang. Ito ay harapang pagsabi sa buong silangang rehiyon. Na tinuturo ang ilong ng lahat. Na mahina silang lahat. Mamatay ka. Magbuo ng linya. Gumawa ng one giant Giyuan formation. Nabaliw sa galit si San Juan, nanging ang buong katawan niya inanginginig. Sa buong buhay niya, hindi pa siya nakaranas ng ganitong insulto. Lahat ng mga disipulo sundin ang utos. CNA. Libu-libong mga internal disipo, biglang nagtataas ng espada. Liwanag ng espada ay sumisilay sa langit. Bumubuo ng isang dagat ng enerhiya ng espada. Sinasabing kaya nitong pamatay kahit ang mga halimaw na nasa yugto ng pagpapalawak ng puwersa. Medyo kawili-wili. Tinitingnan ko ang dagat ng espada. Sa wakas ay nakaramdam ng konting sigla. Hindi ako kumilos. Pinatukso ko lang ang bandang tabi na banner ng 10,000 demonyo. Gutom ka na ba? Kain na. Bilyong kaluluwa ng mga demonyo sa watawat ng mga demonyo. Agad na parang tinamaan ng ESC. Isang nakakatakot na puwersa ang sumabog mula sa watawat. Yung tinatawag na dagat ng espada. Walang kahit anong alon na umusbong. Agad itong nilamon ng watawat ng mga demonyo. Nilunok. Kahit ang Guthias Lide ay nakabuka ng tiyan. Eto, yung ilang daang disipulo, parang mga dumplings na nahulog. Lahat ay bumagsak na mailiwanag ng ginto sa bibig. Naputol si Zhao sa maraming bahagi. Ang kanilang pinakamalakas na patayan. Hindi man lang pang-umpisa. Sa isang suntok na ito, lahat ay natakot ng husto. Ang magandang babae mula sa Zixia Shrine. Nawala ang kulay ng mukha niya. Ang matandang monghe mula sa Hanging Temple. Nakalimutan na niyang magmumuni-muni sa Buddha. Anong mga taktika pa? May dalang baril ako. Dahan-dahang naglalakad pasulong. Si Tei Shengsu ay ganap na nagpanik. Hindi niya inakalang mangyayari ito. Ang kanyang maingat na paghahanda para sa isang granding palabas ay naging personal na palabas ko, si Xiaoji. Pagpapasimula ng dakilang puwersa ng Bundok Hugh. Halos may labas niya ang mga salitang ito mula sa pagitan ng kanyang mga ngipin. Dun-dun-dun. Ang buong Bundok Tianshu ay nagliwanag ng isang ilaw na sumasaklaw sa langit. Mga bituin ang umiikot dito. Sumisigaw ang mga banal na hayop. Ito ang kanilang tunay na huling baraha. Sinaunang banal na puwersa. Ang 10 langit na konstelasyon na pader. Gago. Ito ay isang pader na nilikha ng mga engkanto. Hindi matitinag ng kahit anong batas. Ngayon, gagamitin ko ang pader na ito. Para gawing pulbos ka. Nakatago si Santo Yitong sa likod ng liwanag. Nagsisimula na namang tumawag ng kagamitan. Huminto lang ako. Itinaas ko ang baril sa kamay ko. Ito ang ipinamahagi ng isang santo. Nang buksan ang aking mata ng paningin sa tao. Yung tinatawag nilang matibay na palasyo. Para sa akin, parang walang suot na damit. Lahat ng energy nodes. Puso ng depensa. Kitang-kita. Mga kalawangin na bakal lang ito. Wala akong ginamit na mga palamuti o palabas. Simple lang. Tumutok lang sa pinaka hindi kapansin-pansing bahagi ng screen. Isang putok. At pinaputok na. Isang mahinang tunog. Parang nabasag na bula. Agad na. Boom! Ang dambuhalang proteksyon na nagtaguyod sa banal na lupa ng Tai sa loob ng 10,000 taon. Sa ilalim ng mga nakatulalang mata ng lahat. Nabasag na parang mga piraso ng salamin. Nakalipad sa hangin. Ang banal na Panginoon Tai ay isang gintong liwanag. Sumabog ng 3 metro ang layo. Biglang tumanda siya ng 100 taon. Nakatingin siya ng nakangisi. Pinagmamasdan niya ako habang dumadaan sa basag na ulan ng liwanag. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya. Ang kanyang pagmamalaki. Ang buong dangal ng tamang landas sa silangan. Ako ang gumamit ng isang baril. Lumapit ako sa kanya. Hindi pa 3 pulgada ang layo ng baril sa kanyang noo. Tinitigan ko ang nawawala sa sarili na santo. Iniling niya ang ulo. Nang may curiosity, tanong niya, may iba ka pa bang paraan? Kung wala naman, ang 4 na salitang ito, parang isang malaking bundok, biglang bumagsak sa kanya ang huling depensa. Natakot siya, ang taong kanina pa namumuno sa paligid. Sa susunod na sandali, kumaluhod sa akin.
Ginoo ng demonyo. Patawarin mo ako. Ako ay mula sa banal na lupa ng Taichi. Handa akong maging aso mo. Pakiusap, patawarin mo ako. Habang siya ay yumuyuko, humihingi ng tawad, ang tunog ng kanyang pagyuko. Hindi lang ito tumama sa lupa, kundi tumama rin sa mukha ng lahat ng mga nag-aaral ng tamang landas. Sinira ang kanilang huling kaunting dangal. Nawasak ito. Sa plaza, maraming nakaluhod na nakababa. Tumingin ako sa ilalim sa Taichi Santo. Ikaw, hindi pa natatapos ang usapan. Kumilos ang aking paa. Sa isang malakas na tunog, isang sipa, diretso niyang pinasok ang kanyang ulo sa matigas na tile ng lupa. Naiwan na lang ang katawan sa labas. Parang malaking labanos. Maingay. Pinagpag ko ang ilalim ng aking paa. Habang ang liwanag ay tumingin sa grupong nanginginig sa takot na mga miyembro ng tamang daan. Kayo naman, handa kaming sumuko. Mahal na Ginoo ng mga demonyo, pakiusap, maawa ka. Plop. Napaka-epic ng eksena. Ngunit sino ang makakapag-isip? Sa mga sandaling ito, ang Taichi Shenshu na aking tinapakan sa lupa ay nakakatuwang makatawa pa. Hehe. Ginamit mo ang lakas, nanalo ka. Xiao Jai. Masyado kang inosente. Isang pahangin ng labis na kasamaan. Mula sa kanyang wasak na katawan ay sumabog. Ang buong bundok Tianzu ay nagsimulang manginig ng malakas. Hindi mabilang na gintong linya ng enerhiya. Ay kumalat sa lupa na parang mga ugat. Halika, gamit ang Taishi Demon Embryo na pinakain ng 10,000 taon. Ngayon, sa wakas ay makalalabas na. Ang bulok na utak ni dakilang Panginoong Tai ay sumibol mula sa lupa. Ang katawan niya ay natunaw sa lupa na parang kandila. Sa susunod na sandali, ang tuktok ng bundok Tianzu ay nagsimulang gumalaw at magbago ng anyo, isang istruktura mula sa mga bato. Ang binubuo ng pangunahing materya, isang higanting umaabot sa 10 metro. Tumindig mula sa bundok. Ito ay ang mukha ni Taichi na pinalaki ng 10,000 beses, isang pinalaking forma ng distortion. Dama ang kawalan ng pag-asa. Ngayon, ako ay ang Diyos. Ang pangunahing higante ay umaatungal. Isang kamay na kasing laki ng isang bundok na nakatutok sa maliit kong sarili. Habang tinatamaan ako ng isang suntok na sapat upang wasakin ang isang mundo. Ngunit, sa harap ng ganitong nakamamatay na suntok, mga kapatid, hulaan niyo kung ano ang reaksyon ko noon. Nakakita ko ng isang napakalaking gantimpala mula sa pag-check-in na bumagsak mula sa langit. Magaling, dahan-dahan kong binuksan ang aking mga braso. Ang kanyang huwasi-isai na pamamaraan ay umikot sa sukdulan. Sabi mo nga, ikaw ang Diyos. Ako, tama. Nandito ang kapangyarihan ng kanyang malayang dharma na nagiging dominado. Hinubog mo ang iyong sarili na parang bundok. Magaling. Mula ngayon, apelyido mo na ay Xiao. Yung malaking kamay na kumatok sa akin. Biglang naniga sa kalagitnaan ng hangin. Sa malaking mukha ng pinagmulan ng higanting ito, nakita ang labis na takot. Nalaman niya na ang kontrol niya sa katawan na ito ay unti-unting nawawala. Sa walang hanggang, ito ang aking lakas. Ang higanting takot na umuungol. Nagtaas ako ng isang daliri. Hindi ba't masarap na pagkain ako? Nang magsalita, simula na. Yung higanting pinagmulan na 1,000 talampakan ang taas. Nagsimulang walang kontrol na magwasak. Walang katapusang dalisay na enerhiya. Hindi na dumadaloy patungo sa dakilang Panginoong Tai. Kundi parang pagbaha na sumabog ang mga pader. Na parang baliw na bumabalik sa loob ng aking katawan. Naglabas ang dakilang Panginoong Tai ng sigaw na mas malupit pa sa kamatayan. Ang kanyang 10,000 taong plano. Sa huli, lahat ay ginawa kong damit pangkasal. Boom! Ang aking presensya sa pagsasanay ay patuloy na umaangat. Ang hadlang sa rurok ng paglikha ng espiritu ay biglang nabasag. Simula ng paglikha ng walang laman, gitnang yugto ng paglikha ng walang laman, huling yugto ng paglinang ng walang hanggan. Sa wakas, matatag na huminto sa tuktok ng estado ng paglinang ng walang hanggan. Bundok ng Tianzu, naging isang disyerto. Sa kalangitan, tanging ang mahina na kaluluwa ng Tai Santo ang natira. Isang galaw ko lang. Ang kalahating hakbang na baril na pangyera ay naging isang itim na liwanag. Puff! Hinampas niya ang desperadong espiritu ng Diyos. Mahigpit na nakabaon sa sirang haligi ng bato. Hindi na makakalaya magpakailan paman. Pagkatapos gawin ito, ako'y humarap, tumingin sa mga nakakatakot na mga mishi na nasa plaza. Nang ako ay naghahanda na linisin ang basura, ang nalalabing kaluluwa na nakadikit sa haligi, ay ginamit ang huli nitong lakas upang maglabas ng isang mapaghiganting sigaw. Ako ay nag-alay ng aking katawan sa mga Diyos. Sa mga mataas na Diyos sa langit, sa sandaling bumagsak ang kanyang tinig, naging iba na. Ang langit ay napalitan ng isang dalisay na gintong kulay. Isang hindi mailarawang bigat ng presensya, na bumababa mula sa kalangitan. Walang pakialam sa lahat ng nilalang. Ang demonyong enerhiya sa paligid ko ay pinipigilan hanggang sa umuuga. Naririnig ko ang tinig ng matinding labanan sa aking isipan, na may dalang matinding puot. Panginoon, ang hangin na ito ay mula sa mga peking Diyos na nagpakilalang mga Diyos ng langit noon. Sila ang mga tagapagbantay ng hawla. Mga tagapagbantay ng hawla. Ang aking paningin, isang malawak,
na walang anumang damdamin sa tinig, ng buong mundo ang umaalinggaw. Mga nilalang sa ibaba. Xiaojai. Para sa mga kakaibang nilalang. Ayon sa langit na batas. Burahin. Sa isang iglap na intindihan ko na. Ang mundong ito, isang napakalaking sakahan ito. Lahat ng nilalang ay mga alagang hayop na nakakulong. At ang mga tinatawag na mga Diyos sa itaas ng siyam na langit ay ang mga may-ari ng sakahan. Isang manlalakbay na hindi sumusunod sa plano. Ang pumatay sa kanilang napiling tagapamahala at winasak ang kanilang sakahan. Inilipat ko ang cake sa itaas. Kaya, kailangan nila akong burahin. Hindi ko napigilan ang pagtawa. Puno ng paghamak ang aking tawa. Itinaas ko ang kalahating Diyos na baril sa aking kamay. Itinutok ito sa kalangitan. Sa mga tulad ninyo na nagtatago sa kanal. Nananakaw ng buhay ng mga nilalang sa ilalim upang mabuhay. Mga uod, pagkatapos sabihin ito, ang kalikasan ay tahimik. Ang malaki at makapangyarihang tunog sa langit. Unang beses na nagkaroon ng alon. Mga salungat, kung ganun na nga, kasama na ang mundong ito, ay lilinisin ng sabay. Pagkatapos ng mga salita, sa gitna ng gintong kalangitan, ay nagkaroon ng napakalaking bitak. Isang makulay na kidlat na kayang wasakin ang mundo. Ang kidlat ng pagkawasak. Ang mga Diyos na nakatataas. Dahil mag-isa lang ako. Walang pag-aatubiling wasakin ang buong mundo. Gaano kalupit ang kawalang pakialam. Gaano kalupit ang karapat-dapat. Haha, nakatingin ako sa langit sa paparating na apokaliptikong kidlat. Nangungiti ng mas masaya. Ito, ang Diyos na sinasamba ninyo. Sa kanilang mga mata, kayo ay walang pinagkaiba. Sa mga langgam, ako'y lumingon at tumingin sa nakakatakot na mata ng kidlat sa langit. Ang demonyong enerhiya sa aking katawan. Walang pag-aalinlangan na sumabog pataas. Ang mga demonyo sa likod ko ay nagwawala. 900 sinaunang espiritu ng digmaan ay nakapaligid sa akin. Punong-puno ng sigasig sa laban. Matinding labanan. Ang huli sa laban. Sabihin sa mga dating kasamahan, ang aking boses ay may dalang matinding hangaring babaliktarin ang langit. Yung kalaban natin noon, lumabas na. Inakyat ko ang kalahating hakbang na gyera ng Diyos na baril. Diretso ang baril sa mata ng parusa. Ang maliit na aso na nagbabantay ay nagbaba ng kidlat na parusa. Ngayon, ipapakita ko sa inyo. Ako'y bubuksan ang aking mga braso. Nang buong puso'y haharapin ang liwanag na parang ulan na maaaring wasakin ang mundo. Hindi para magdepensa, kundi para ipakita sa kanila ano ang tunay na langit, ang kanyang malayang dharma. Mga batas ninyo. Tama. Ngayon akin na ito. Gusto kong lamunin ang langit na ito. Iniisip nilang baliw ako. Sinasabing ang tao ay sumisipsip ng araw. Nagpapakamatay. Pero ako, gusto ko talagang subukan. Ang unang patak ng liwanag na ulan ay tumama sa dulo ng daliri ko. Putangina. Yung pakiramdam na iyon. Parang buong kaluluwa ko ay nagliyab. Agad na napunit ang balat ko. Parang basag na porselana. Buong katawan ko nanginginig. Sobrang sakit talaga. Pero, umiti ako. Amoy dagat sa bibig ko. Magandang amoy. Sa susunod na sandali, diretso akong bumangga sa kidlat na iyon. Milyong kidlat ng Diyos na parang mga kutsilyo. Gumugupit sa akin ng malalim. Sakit na kayang ipatawag ang mga Diyos at Buddha bilang ama. Ngunit ako'y tumatawa ng malakas. Ang aking demonyong katawan ay nagwawala sa pagitan ng pagkawasak at muling pagbuo. Sa bawat pagkabasag, mas naiintindihan ng kanyang dakilang batas ng kalayaan ang lihim ng walang kwentang kaparusahan ng langit. At pagkatapos ay muling binubuo ako sa mas matibay na paraan. Ang aking likod na one-mo-fan ay lalong nagiging masigla hanggang sa sukdulan. Ang milyong-milyong mga demonyong kaluluwa ay sumabog. Naging isang malaking itim na buhawi. Nanginginig sa galit, nilamon nila ang mga liwanag na ulan. Hindi nila alam ang tungkol sa pagsusuri. Pero alam nila ang gutom. Isang banal na kidlat ang bumagsak at sumira sa isa. At 10 ang pumalit. Ang sandatang ito. Sa sandaling ito, siya ay nag-self-harm. Na tila nagdadagdag ng pagkain sa sarili. Talagang isang piging ito. Maliwanag. Kahit ang mga nasa langit ay naguguluhan. Nalaman nila na hindi lamang sila naalis, kundi ginagamit pa ang kanilang antivirus bilang suplemento. Ito ay parang sinasakal sila sa mukha. Lumalawak ang bitak sa langit. Lumabas ang pintuan na kumikislap ng gintong liwanag. Grabe. Pintuan ng Diyos ng Timog Langit. Bukas na ang pintuan ng aso ng langit. Tinitiis ko ang kidlat sa buong langit. Puno ng sugat ang buong katawan ko. Tuloy-tuloy ang pagtulak pataas. Binabawi ko ang kanyang ina sa kapahamakan. Simula pa lang, ako na ang nandito para sirain ang lugar. Habang lumalapit sa pinto, lalong tumitindi ang pressure. Hindi iyon lakas. Isang konseptong pag-uunahan lang. Maraming ingay ang umaalingaw sa ulo ko. 3 salita lang. Magpasakop. Mali ka. Kayang-kaya nitong bagay na ito na gawing magulo ang kalooban ng tao. Halos hindi na makagalaw ang demonyong enerhiya sa loob ko. Yung mga sugat sa katawan ko ay nagbubukas muli. Mas mabilis pa sa paggaling ang pagbubukas ng mga sugat. Huwag pilitin. Nabaliw na si Lizhan sa kanyang boses. Ang pintuang ito ay pagsasakatawan ng mga batas ng mundo. Walang silbi ang puwersahin ito. Masisipsip ka nito.
Noong mga taon na iyon, dito sila nagdusa ng malaking pagkatalo. Namatay sila ng dahan-dahan. Pinunasan ko ang gintong likido sa aking mukha. Damang-dama ang lakas na parang gustong durugin ako. Sinasabi na walang pakundangan. Ako dito. May isa rin dito. Sa oras na ito, isang mekanikal na tunog na ako lang ang nakaririnig. Sumabog sa utak ko. Na-detect ang pagdating ng host sa super class na espesyal na lugar. Pinakamataas na lugar ng pagkukunwari. Pintuan ng Diyos ng Timog Langit. Nakatugon sa mga kondisyon para sa pinakamataas na pag-check-in. Matagumpay ang pag-check-in. Narito na. Pinakamataas na gantimpala. Sistema, mabait ka ngayon. Sinimulan ang plano para sa kalahating hakbang na baril na pumapatay ng Diyos. Tagumpay. Binabati ang host sa pagkakakuha ng natatanging mitolohiyang armas. Kumpletong bersyon ng Diyos na pumatay na baril. Pagsusuri ng batayan ng host. Pagbuo ng ebolusyon ng pagkakatugma. Binabati ang host sa pagkakakuha ng natatanging mitolohiyang katawan. Unang katawan ng Diablo sa walang hanggan. Nang matapos ang boses ng sistema, yung sira kong baril, biglang naglabas ng bilyong itim na liwanag. Yung mga gulo-gulong piraso ng mga mahika ay agad na naglaho. At naging pinakapayak na mga simbolo. Sa timog langit na pinto, isang estatwa ng Diyos ang maihawak na baril. Nag-crack ito at naputol. At naging isang sinag ng liwanag. Hindi makontrol na tumama sa akin. May gustong humarang sa likod ng pinto. Masyado ng huli. Yung dulo ng baril. At ang pinagmulan ng aking kapangyarihan. Agad na nagsanib. Isang bagong mahabang baril. Ang lumitaw sa aking kamay. Lubhang madilim. Ang tuktok ng baril ay kumikislap ng purong konsepto ng kamatayan. Sadyang isang sulyap lang. Pakiramdam mo na parang mawawala na ang iyong pagkatao. Baril na pumatay sa Diyos. Buong bersyon nito. Samantala, nagsisimula ng magbago ng husto ang aking katawan. Ang sugat ay tuluyang pumutok. Ngunit hindi buto ang lumitaw, kundi isang bagong katawan na hindi mapaparam, parang obsidian. Ako ay nagiging pinakamalalim na anyo ng demonyo. Ito ang katawan ng pinakamakapangyarihang Diyos ng demonyo sa lahat ng panahon. Isang puwersa ng demonyo na 100 beses na mas malakas ang umusbong. Ano bang kalokohan ang tinatawag na banal na kapangyarihan na iyon? Tinig ng langit, parang may multo na biglang lumitaw. Nawala na parang usok. Hindi pwede. Ang tunog mula sa likod ng pinto ay tuluyang nagdulot ng takot. Sumigaw ng takot. Ito ay isang ipinagbabawal na kapangyarihan. Ito ang orihinal na demonyong embryo. Nakakainis na ingay. Binuksan ko ang aking mga mata. Ang mga pupila ay naging dalawang itim na vortex na sumisipsip ng lahat. Nararamdaman ang lakas na punitin ang kalangitan sa loob. Bumulong ako sa aking sarili. Kapag ang tunog ng buhay ay bagong natapos, ang pintuan ng timog na langit ay bumangga ng malakas. At ito ay itinulak mula sa loob. Sa likod ng pinto, ay walang katapusang hukbo ng mga langit na mandirigma. Sa unahan, isang makapangyarihang Diyos na general na nakasakay sa isang dambuhalang halimaw ng kidlat, ay nakatitig sa akin na parang gusto akong patayin. Ang Diyos na general ng kidlat, ang punong tagasuri ngayon, ang kanyang tinig ay parang kulog. Ako ang magpaparusa sa iyo. Sa pamamagitan nito, itinaas niya ang kanyang spear. Ang buong kalangitan ay nagtipon-tipon sa tuktok ng kanyang sibat. Sapat na upang pumatay ng isang bituin sa isang iglap. Sa harap nitong nakasisilaw na atake, ako ay nagpakitang gilas lang sa paggalaw ng aking sandata. Nakangiti habang tinitingnan ang aking bagong laruan. Ngumiti siya. Kamatayan. Gamitin mo ang sinasabi mong Diyos para ibigay sa akin ang bagong baril. Yung tao na yun ay ang pinakamataas na iki sa mundong ito. Bawat galaw niya ay may kapangyarihan ng buong server. Sa kanyang pananaw, tanggalin mo ako na Bob. Kailangan lang ng kaunting galaw ng daliri. Yung nakasisirang 7 kulay na liwanag, biglang bumagsak. Sa wakas, itinataas ko ang aking ulo. Walang anumang magarbong galaw. Sadyang simple lang. Sa harap ng liwanag na iyon, ibinigay ko ang aking sibat ng pagpatay sa Diyos. Bumagsak. Parang ito lang ang tanging katotohanan sa mundong ito. Ang sinag na kayang pahupain ang mga bituin. Magsimula muli, na walang-walang ingay. Parang tamang sagot na na-print. Napinunasan ko gamit ang pambura. Natuluyang tinanggal sa papel ang pag-iral niya. Sa isang kisap mata, yung haligi ng kidlat na bumabalot sa buong langit. Nainam ko ng buo at malinis. Yung mandirigmang may kapangyarihan ng kidlat, yung laging nakangiti na mukha na hindi nagbabago sa loob ng milyong taon. Sa unang pagkakataon, nakita niyang nakabibingi. Hindi niya maintindihan. Bakit ang tamang sagot niya? Madali akong magtatanggal ito. Hindi na siya makakapag-isip. Hawak ko na ang baril. Nakatayo ako sa harap niya. Ito ang Diyos. Iniliko ko ang aking ulo. Parang tinitingnan ang baboy na papatayin. Mukhang, hindi rin naman ganoon kagaling. Masyadong mabagal. Isang mahinang tunog. Napatigil ang Diyos ng kidlat. Tumingin siya pababa sa butas sa kanyang dibdib. Tumagos na ito mula sa likod niya. Hindi niya naramdaman ang sakit. Ang naramdaman lang niya ay unti-unti siyang naglalaho. Ako ang inkarnasyon ng langit. Sa kanyang gintong mga mata, sa wakas ay puno ng takot. Hindi namamatay, hindi naglalaho. Inilabas ko ang sibat na pumatay sa Diyos. Inalis ang gintong likido mula rito. Sa aking harapan, walang sinuman ang maglakas loob na sabihin ang mga salitang ito. Isang bala mula sa likod.
Humampas ng pahalang. Ang katawan ng Diyos ng kidlat na kasing taas ng 100 talampakan. Kasama ang higanting hayop sa ilalim niya. Ay nahati sa gitna. Walang gintong likido. Dahil ang kanyang pag-iral ay ganap na pinutol ko mula sa pinagmulan. 2 dambuhalang bangkay. Bumagsak mula sa langit. Sa likod ng pinto, libu-libong mga anghel. Nakatingin ng walang imik. Habang ang kanilang boss, parang manok. Napasimple ko lang sa 2 hakbang. At ang lupa sa ibaba. Bumuhos ang gintong liwanag mula sa langit. Ito ang pinakapuri na buhay na nagmula sa pinagmulan ng mga Diyos. Patay na kahoy, muling sumibol ang tagsibol. Muling bumalik ang agos ng ilog. Ang buong espiritu ng silangan ay nagsimulang tumaas ng walang kontrol. Matapos pumatay ang bagong Diyos mago sa mga Diyos-Diyosan. Biyaya ng kalikasan sa mundo. Hawak ko ang baril. Ang kanyang tingin ay tumago sa pintuan. Tumingin sa likod ng pinto. Sa mapagkunwaring kaharian ng mga Diyos. Nagsalita ako. Hindi malakas ang boses. Pero umabot sa buong langit. Susunod, 2 salita. Parang 2 bundok na bumagsak sa puso ng lahat ng mga sundalong langit. Sila ay natakot hanggang sa nagulo ang kanilang mga sistema. Mula sa kalaliman ng hukbo ay may narinig na malakas ngunit nanginginig na tanong. Iba sa ibabang mundo. Alam mo ba na sa likod ng pintuang ito ay ang langit ng siyam na mga Diyos? Bakit hindi ka pa agad sumusuko? Hindi ko nga siya pinapansin. Isang pindot sa baril na pumatay ng Diyos. Bumugso. Mahinang tunog. Yung matandang Diyos na nagsalita, kasama ang kanyang hawak na kautusan, ay nagwasak sa isang kislap ng liwanag. Tumingin ako sa likod ng pinto sa mga palasyo na puno ng ginto at yaman. Bumulong ako. Talagang nakakainis na kaayusan. Pagkatapos, itinaas ko ang aking paa. Patungo sa pintuan ng langit sa timog na sumisimbolo sa kapangyarihan ng mga Diyos. At basta't, sinipa ko ito, isang malakas na pagsabog. Hindi sa material na antas, kundi sa antas ng mga panuntunan nagwasak. Ang pintuan ng Diyos ng timog na nagpatay ng napakaraming makapangyarihan. Sa ilalim ng aking sipa, biglang nagwasak. Panahon na para kumuha ng renta. Hawak ko ang sibat na pumapatay ng mga Diyos. Pumasok ng matatag. Sa likod ko, sa bandila ng 10,000 demonyo. Milyon-milyong kaluluwa ng demonyo ang naglabas ng matagal ng naipong. Pinakabaliw na pagngangalit. Sundan ninyo ako sa pagsalakay sa banal na lupain na ito. Dati itong lugar ng pag-akyat sa langit. Ngayon, ito na ang pasukan ng impyerno. Ang isang general na may 3 mata ay gusto pa ring bumuo ng pormasyon. Hindi pa natatapos ang sinasabi. Ang dulo ng baril ay sumulpot mula sa kanyang likuran. Pormasyon. Bumubulong ako sa kanyang tainga. Ang ganitong bagay. Sa harap ko, ano ang pagkakaiba sa papel na gawa? Pagkatapos ng sinabi, ang 3 mata ng Diyos ay agad na nilamon ng lahat. Susunod ay isang panig na pang-aapi. Babae ng Diyos. Swan ng Diyos. Sa ilalim ng pagsalakay ng masamang enerhiya. Napakamahina na hindi kayang tiisin. Wala akong interes na makilahok sa kasiyahang ito. Maliwanag ang aking layunin. May dala akong baril. Hakbang-hakbang. Naglalakad sa daan patungo sa sentro ng Diyos. Lahat ng mga Diyos na humahadlang sa daan. Bituin Diyos. Hari ng langit. Lahat ay tinamaan ko ng isang bala. Malinis at maayos. Sa mga lugar na dinaanan ko. Sa likuran ko, isang landas na gawa sa gintong likidong banal ang naiiwan. Sa wakas, huminto na ako. Ito ang pinakamataas sa 33 langit. Palasyo ng Lingxiao. Tahanan ng Hari ng Langit. Tinitigan ko ang nakasara nitong malaking pinto. Huminga muna ako ng malalim. Gamit ang tinig na sapat upang marinig sa buong 33 langit. Sumigaw ako ng isang salita. Maghatid ng init. Sa loob ng Lingxiao Hall. Tahimik na parang kamatayan. Nakatayo sa itaas, ay may 2 matataas na tao. Isa ay ang emperador ng langit ng mundong ito. Si Hao Shanxiandi. Ang isa naman ay ang Budha ng kanluran. Pinuno ng daan ng mga Diyos at Budha. Nandito na kayong lahat ngayon. Parang naghihintay na maparusahan. Sino ang nasa labas ng palasyo? Si emperador na si Hao Qian, akala mo nagsusumigaw. Binato ko ang hawakan ng baril ng mainit. Isang malakas na tunog. Nyanig ang buong palasyo ng Lingxiao. Sino ang nag-iimbestiga? Ako ang iyong ninuno. Naging malamig ang boses ko. Bilangin mo ng 3 beses. Lumabas ka at harapin ang kamatayan. Kung hindi, hintayin mong sirain ko ang pinto. Maaaring mas malikhaing paraan ng iyong pagkamatay. Ang mangyari sa inyo, nais pa ng Budha na magdasal at hikayatin akong bumalik sa tamang landas. Ngunit hindi ko siya pinansin. Matigas ang ulo. Sa wakas, nagalit ang makapangyarihang langit na emperador. Handa na siyang mag-ayos ng hukbo. Makinig kayong lahat. Ihanda ang hukbo ng mga bituin at mga Diyos mula sa langit. Upang tunawin ang halimaw na ito. Naghahanda na rin kumilos ang Budha. Sa sandaling iyon, 3, inilabas ko ang huling salita ko. Agad na, ang matibay na pintuan ng Lingxiao Hall, kasama ang lahat ng mga pagbabawal, ay inalis ko mula sa labas. Binunot ng isang putok. Hawak ko ang baril. Hinila ko ng buong buo ang malaking pinto. Ipinasok ko sa gilid. Bitbit ko ang baril. Pumasok ako. Sinaliksik ko ang paligid. Huling tumingin ang mga mata sa pereng Diyos at Badha. Di ba't ang ganda ng espiritu natin?
Kung ganito lang sana noon tapos na sana. Kailangan pa akong gawin ito ng mag-isa. Bata, ganap na nawasak ang imyunidad ni Ho Tingxing. Tumayo siya. Sinasabi niya ang kanyang salita. Sa ngalan ng Diyos na Hari. Utos, ipagkakait ang iyong pagkatao. Ang buong mundo ay tumutugon sa kanya. Para burahin ako sa konsepto. Samantala, nagsimula rin ang Buddha. Ang isang palad ay naging mas malaki kaysa langit. Sa loob nito ay walang bilang ng mga mundo. Gusto nila akong ikulong magpakailanman. Sa harap ng pinagsamang atake ng dalawang bigating ito, ang ngiti sa aking mukha ay lalo pang kumislap. Sa wakas, may dumating na karapat-dapat. Malalim akong huminga. Mahilig kayong maglaro ng mga patakaran. Ako, ito ang alituntunin. Ang dakilang batas ng pagiging libre. Sa pinakamatinding pagpapaandar. Sa likod ko, 12 anyo na nakatayo ng matatag. Ang pinakalumang anino ng Diyos na mangkukulam. Unti-unting lumilitaw. Isang anino, ginawang mas mabagal pa sa suso ang kapangyarihan ng salita ng emperador ng mga immortal. Anino ng Dao. Idilat ang mga mata, at agad na winasak ang talim ng batas na nagbubura ng pag-iral. Isang hinga lang, at nilamon niya ang bansang Buddha sa kanyang palad na parang merienda. 12 dakilang demonyo. Ano na klaseng kababalaghan ito? Nanghihina ang mukha ng Emperor Haoshan. Impossible. Paano muling mabubuhay ang Diablo ng kakalasan? Pumutok na ang katawan ng Buddha. Walang imposible. Parang sabay-sabay na nagsasalita ang 12 Diyos ng kadiliman. Kayang baguhin ang mga sinaunang panahon. Kayang baguhin ang lahat ng langit. Kayang tunawin ang lahat. Kabilang na, pagkatapos ng salita, ako at ang 12 anino ng mga ninuno kong demonyo sa likuran ko. Hindi iyon isang laban. Pagguho, ang mga ninuno ng demonyo na kumakatawan sa kapangyarihan. Pumukol ng kamao. Purong lakas. Pumutok sa 33 langit. Ang matibay na pundasyon ng Ling Xiao Hall. Agad na naging pulbos. Ang ninuno ng demonyo na kumakatawan sa espasyo. Hinila ng 2 kamay. Ang matatag na espasyo ng Diyos ay napunit ng isang malaking butas. Ang mabagsik na agos ng kaguluhan ay bumaligtad papasok. Pinaputok nito ang walang katapusang mga salita sa kalawakan. Ang pinagmumulan ng sumpa, ang pangunahing demonyo, ay nakatingin lang sa emperador ng kalangitan. Gamit ang isang di maintindihang wika. Puff! Ang 9 na kabanatang kasuotan ng Immortal Emperor Haoshan. Biglang nagkagiba at nasira. Ang nakataas na korona sa ulo niya ay pawang pihit na sa isang banda. Di mapigilang sumabog mula sa kanyang 7 butas. Nararamdaman niya na ang kanyang Diyos na trono ay napasama sa isang di maipaliwanag na kapangyarihan. Si Xiao Jai mismo ay may dalang gyera ng Diyos. Isang hakbang siyang lumakad. Diretso siyang napunta sa harap ng pinagmulan ng 10 Buddha. Lola mong kalbo, di ba mahilig kang magkwento tungkol sa siklo ng rebirth? Binunot niya ang baril. Diretsyong tinamaan ang noo ng Buddha. Ihahandog kita sa walang hanggang katahimikan. Sa sandaling ito, bumagsak ang palasyo ng mga Diyos. Bumagsak ang templo. Mga bituin ng kalangitan. Nawalan ng liwanag. Ang buong hukuman ng Diyos ay humaharap sa kanyang katapusan. Sa ilalim ng pagwasak ng 12 anino ng demonyo, ang tinatawag na pagyurak sa kalangitan. Hindi isang walang laman na pahayag. Ngunit ito ay nangyayari. Isang malupit na realidad. Ang gintong katawan ng ama ng lahat ng mga Buddha. Sinasabing hindi kailanman masisira. Hindi matitinag ng anumang batas. Ngunit sa harap ng purong konsepto ng kamatayan na iyon, ang tinatawag na walang kamatayan, ay naging isang biro na lamang. Dulo ng Diyos na pumatay ng Diyos. Nakatutok sa gitna ng noo ng Buddha. Hindi pumasok. Sa napakalaking katawan ng Buddha, mula sa gitna ng noo, lumabas ang isang manipis na bitak. Ang bitak na iyon, parang sapot ng gagamba. Sa loob lamang ng isang hininga, kumalat sa bawat sulok ng kanyang gintong katawan. Ang habag sa mukha ng ama ng lahat ng mga Buddha. Sa wakas ay tumigas. Pinalitan ito ng isang matinding kalituhan at hindi pag-unawa. Hindi niya maintindihan kung bakit sa kabila ng bilyong taon niyang paghahanap, pagtipo ng walang hanggang kabutihan at pananampalataya, ang Buddha na ito ay nabuo mula rito. Bakit ito ganoon kabagsak? Hindi niya pinapraktis ang daan. Mahirap siyang magsalita. Ang gintong enerhiya ay sumisirit mula sa bitak. Ito mismo ay isang kalamidad na magwawasak sa mundo. Ngayon ko lang naintindihan. Hinila ni Xiao Jie ang kanyang shishen na baril, na may malamig na tinig, masyado ng huli. Boom! Ang napakataas na gintong katawan ng ama ng 10,000 Buddha ay biglang bumagsak. Hindi naging mga relics. Hindi siya nakabalik sa paraiso sa kanluran. Sa halip, pumutok siya at naging isang kalangitan ng gintong alikabok. Sa bawat butil ng alikabok, nananatili pa rin ang mga huling sigaw ng mga mananampalataya na nagdadalamhati. Isang tagapagpigil ng isang panahon ng dato. Sa ganitong paraan, nawala ang kanilang katawan at espiritu. Ang kahinatnan ng emperador ng immortal sa langit. Ganito rin kalungkot. Nasa gitna siya, nakapalibot ng mga anino ng 12 dambuhalang Diyos. Parang isang batang nililimitahan ng 12 malalakas na lalaki. Ang kanyang batas ng Diyos ng langit ay nabaluktot. Ang kanyang langit na Diyos na salamin ay nabasag. Ang kanyang espada ng Diyos ng langit. Bakit? Ako ang pinili ng langit.
Ako ang hari ng tatlong mundo. Pero siya, magulo ang buhok. At nagwawala sa sigaw. Wala nang bahid ng pagiging emperador. Ang aking kaayusan. Ang siyang tamang anyo ng mundong ito. Ikaw na heretic. Ikaw na demonyo. Tiyak na parurusahan ng langit. Ang itsura ni Xiao Jie. Lumilitaw sa likod niya. Yung sinasabi mong langit. Siguro kayo mismo, di ba? Nailinis ko na kayong lahat. Sino ang magpapadala sa akin? Biglang nanigas ang katawan ng Emperor Hao Shen. Lumingon siya. Nakita lamang niya ang isang madilim na dulo ng baril. Sa kanyang mga mata. Eetiu. Suntok ng Diyos. Mula sa kanyang ulo. Mula sa ilalim ng kanyang paa. Lumalabas. Itong tinatawag na langit na Diyos. Parang isang barbecue. Matibay na pinapako sa mga guho ng nasirang palasyo ng langit. Ang Emperor Purple Key sa kanyang katawan. Ang kapalaran niya bilang pinuno ng Diyos. Lahat tungkol sa kanya. Lahat ay sabik na sinipsip ng baril ng pagpatay sa Diyos. Nagbigay siya ng huling sigaw ng pagtutol. Ang katawan ay ganap na naging abo. Nawala sa hangin, langit at lupa. Sa sandaling ito, parang lahat ay tahimik na. Ang 12 dambuhalang anino ng mga ninuno. Natapos na nila ang kanilang misyon. Dahan-dahang naglaho. Bumalik sa katawan ni Xiao Jie. Ang buong langit ng mga Diyos ay naging isang wasak na lugar. Putol-putol na mga salita ng mga immortal. Wasak na mga banal na kagamitan. Napinsalang bangkay ng Diyos. Nakalutang sa magulong agos ng hangin. Ang mga Diyos na nakaligtas sa kamatayan. Isa-isa silang nanginginig at nagtago sa sulok ng mga guho. Kahit ang hangin ay hindi makapanghihinga. Si Lizhan at ang mga kaluluwa ng demonyo ay huminto na sa paglilinis. Sila ay naging mga itim na ulap at muling lumipad sa loob ng Guthias Didan. Nakalutang sa likod ni Xiao Jie. Tahimik na naghihintay sa susunod na utos ng kanilang pinuno. Si Xiao Jie ay may dalang baril na pumatay ng Diyos. Pinagmamasdan ang obra maestra na siya mismo ang gumawa. Sa kanyang mukha, walang anumang ekspresyon. Para siyang may-ari ng bahay na kakalinis lang. Napakiramdam ay may kalat pa rin sa loob ng bahay. Sobrang dami talaga nito. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay. Humarap siya sa walang katapusang guho. Bahagyan niyang pinisil ang hangin. Isang salita, ang buong guho ng mga Diyos ay nagsimulang manginig ng matindi. Ang mga bangkay ng mga Diyos na iyon, mga buto ng badha, mga labi ng trono ng Dragon Emperor, mga pira-piraso ng wasak na South Haven Gate, naputol na trident ng Thunder Punishment. Lahat ng ito, maging banal o pangkaraniwan, ay hinihila ng isang makapangyarihang demonyong lakas. Nagpupulong mula sa apat na sulok. Sila ay nasa hangin. Pinilit na tunawin. Muling hinubog. Ang buto ng Diyos ang pundasyon. Ang buto ng badha ang hagdan. Ginamit ang wasak na Lingxia o hall bilang upuan. Ginamit ang gulugod ng Diyos na emperador bilang likod. Maraming Diyos at budha ang nagmamakaawa bago mamatay. Na naging yelo dahil sa masamang enerhiya. At naging bahagi ng trono. Pinakamatinding ukit. Hindi maipaliwanag ang laki at kasamaan nito. Na nakatayo sa gitna ng kalituhan. Malaking puting trono. Sa ilalim ng mga mata ng lahat ng mga nakaligtas. Ang trono ng siyam na impyerno. Sa sandaling nabuo ang trono. Ang mga batas ng buong mundo ay naglabas ng isang daing na puno ng pasakit. Parang ang pagkakaroon ng trono na ito ay isang malaking paglapastangan sa daan. Si Xiao Jie ay unti-unting lumalapit. Habang naglalakad sa hagdang nagawa sa buto ni Bodha. Dahan-dahang umakyat sa tuktok ng trono. Siya ay umupo ng walang pake. Ipinatong ang baril na pangsira sa Diyos sa armrest. Hinawakan niya ang kamay. Mula sa kawalan, hinawakan ng isang hibla pa ring nakaligtas. Ng batas ng langit na naglalabas ng mahina, ngunit patuloy na ningning. Noong nakaraan, mataas na mataas. Ang batas na nagpasya sa kapalaran ng marami. Ngayon ay nasa kanyang mga daliri. Parang isang maamo at maliit na ahas. Na walang lakas na kumilos. Sa ilalim ng trono, ay ang tahimik na guho ng Diyos. Si Lizhan ay nangunguna sa bilyon-bilyong kaluluwa ng demonyo. Nakatutok sa anino sa trono. Mula sa kaluluwa, nagpapakumbaba. Sa kanilang mga mata, wala nang malupit na pagkagusto sa dugo. Tanging ang pinakamatinding paggalang na lang ang natitira. Pinakamalakas na pagsamba. Naupo si Xiao Jie sa trono. Hinahawakan niya ang sirang batas ng langit. Ang kanyang tingin, tumago sa mga guho na ito. Tumingin sa mas malayong, walang katapusang mga langit at mundo. Siya ay nagsalita. Ang boses ay kalmado, ngunit parang bagong langit at batas. Sa puso ng bawat nilalang sa bawat mundo, nagsasalita ng sabay. Kung gayon, ang buong langit na puno ng mga Diyos at Budha ay bumagsak na. Mula ngayon, ako na ang magiging lahat ng langit at mundo.